ng pagtuturo ng mga nasa online distance learning modality. Ang proyektong ito ay exclusively for educational purposes. Magkakaroon rin ng free COVID-19 testing na sasagutin ng PhilHealth para sa mga volunteer members. Sa mensahe ni Arturo Rosaroso, principal at presidente ng DICER, nabuo ang organisasyon upang matugunan ang malaking kakulangan sa delivery mode sa darating na pasukan. Hindi pinahihintulutan ng mga bata sa paaralan dahil sa pandemyang kinaharap ng bansa. Kaya't ang DepEd Imo City ang naghahanap ng maraming kaparaanan para madala ang paaralan sa mga kabataan. Sa ngayon, marami ng mga programa ang inihahanda para sa socio-civic activity gaya ng basic life support at first aid responding. Mula sa Cavite para sa Eagle News, Catherine Reyes, we live in interesting times. Ang mga guro na karaniway sa classroom natin nakikita, umarangkada na rin sa kalsada. Yan ay para personal na maghatid ng module ng mga estudyante. Ang diskarte nilang pang new normal, tinutukan ni Mariz Umali. Hindi sila mga karaniwang delivery rider. Ang mga astig na motorista kasing ito, mga principal, guro at mga non-teaching staff ng iba't ibang paaralan dito sa Imus, Cavite. Umarangkada na sila bilang bahagi ng dry run para maghatid ng mga module na gagamitin ng nasa 40,000 na estudyante ng lungsod na pinili ang modular na paraan ng pag-aaral. Yung problema, no, lalo na sa pagdating ng pagbubukas ng klase sa August 24. Lalo na doon sa mga mag-aaral na ang pinipili ay modular. Paano natin maparating sa ating mga mag-aaral ang mga modules, no? Pinaplansya na raw nila ang magiging sistema para maiwasan ang mga problema. Mayroon daw mga tinukoy na modular hub kung saan ide-deliver at pipick upin ang mga module pero sisiguruhin hindi malalabag ang social distancing. Meron po silang schedule ng pagkuha, hindi po sabay-sabay. Pero may mga pagkakataon pa rin daw na sila ay magdo-door to door. Quarterly ang schedule sa pagde-deliver pero posibleng mas madalas naman daw ang pagkuha sa mga module. Nagdidepende po, madam, kung papaano na nagawa agad ng mga bata ang kanilang mga asignatora. Sa ngayon may 128 volunteers na sila. Sarili rin nilang motor ang gagamitin. Isa sa mga gurong nagboluntaryo ang grade 3 teacher na si Mylene Kaunan. May estudyante po akong wala sila kahit smartphone. Ang meron na sila ay basic phone. Kaya ang alam ko po na kaya para maihatid ko sa kanya ang mga karunungan na dapat hindi nila ma-miss sa isang buong taon ay through module po. Wala raw dagdag na sweldo o allowance ang trabaho maghatid ng mga module sa kanilang mga mag-aaral. Pero sa kabila ng banta ng COVID-19, pinili pa rin daw nilang gawin ito dahil ang pagbabahagi raw ng karunungan sa mga nangangailangan, hindi raw nila itinuturing na obligasyon, kundi isang dedikasyon. Sa ngayon, sumasailalim pa raw sa quality assurance sa mga module na ipamamahagi sa mga bata na manggagaling sa DepEd Main at regional offices. Nakatakda naman daw nila itong ipamigay 2 o 3 linggo bago ang pagbubukas ng klase. Gagawin namin ang lahat to see to it na yung safety ng mga modules ay okay kasi we're talking about the health condition of our learners plus itong ating mga module transporter. So magsasagawa po kami ng disinfection. Nagpasalamat din po kami sa naghahatid ng modules doon sa bahay namin na hindi na kami nag-iisip na saan kami kukuha ng modules. Tapos iwas din po yung mga anak namin sa COVID. Saka hindi na rin po kami nag-iisip ng pera na saan kami bibili ng gadget. Isa sa ilalim naman daw sa swab test ang mga rider para masigurong di sila magkakalat ng virus habang nagbibigay ng modules. May kabuuang 35 na pampublikong paaralan ang Imus, Cavite. Mula rito sa Imus, Cavite, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nakapag-enroll na para sa pasukan ang dalawa sa anak ni Ariel. Kung siyang tatanungin, di siya pabor sa face-to-face classes. Kaya naman, ikinatuwa niya ang Teacher Riders Program na inilunsad sa Imus, Cavite. Yung pwede patigilin ng mga bata sa pag-aaral. Hindi na namamatay ng anak ko. Saka dito na lang sa bahay. Umarangkada na sa Imus ang module transporters na binubuo ng mga volunteers na guro at school personnel.
Dadalhin ng volunteers ang learning module sa mga estudyante na modular ang pag-aaral. Layunin ng proyekto na maiwasan ang pagpunta ng mga magulang sa eskwelahan. Tinitiyak ng lokal na pamahalaan ang kaligtasan ng volunteers. Sasagutin ng city government natin lahat ng kanilang mga tests dahil ang lungsod ng Imus ngayon may sarili ng molecular laboratory. Para nga naman sa mapanatag ang loob ng ating mga riders, pati yung kanilang mga pamilya, na voluntaryo na magbibigay ng serbisyo sa ating mga estudyante at kabataan. Para naman sa online na pag-aaral, tinugunan rin ang pangangailangan para sa internet. Patuloy ang pagkakabit ng internet connection sa mga paaralan. Hindi lang natin pinalakas yung mga internet speed ng ating mga schools. Nagpalagay pa ngayon tayo ng mga access points, no, para mabatuhan lahat ng school buildings natin in one school ng internet connectivity. Panawagan ng city government ang partisipasyon ng mga magulang, lalo na't guided learning ang pamamaraan ng pag-aaral ngayong pandemic. Bernard Hojan, para sa Bayan. Good afternoon, everyone. Welcome to the most signing and oath-taking ceremony of the Riders Club, together with the Imus local government and DepEd Imus City. Dito po sa kaliwang bahagi, pinapakita natin ang iba't ibang mga gadgets. Kami po, boss, ay na-equip ng Eagle base na kung saan Imus, Cavite at karatig na mga lugar kayang abutin ang ating Kaiser Eagle base. No?
Good morning everyone. Welcome po sa live stream ng Imus National High School. So to begin with our program, we will start with the national anthem, prayer, and Imusenyo Disciplinado, all through audiovisual presentation. Ikaw sa imos ay nagkakaisa, iyong makikita, lugar na masaya. Kapag iyong nilibot ang bayan ng Imus, ang pumapalibot ay mga Imusenyo disiplinado. Imusenyo disiplinado, yan ang tawag sa amin dito. Imusenyo disiplinado, yan ang tunay naming anyo. Imusenyo disiplinado, halili kayo at makikita nyo. Malinis na kapaligiran, bunga ng pagtutulungan, maunlad na pakayanan gawa ng lokal na pamahalaan.
Kaya't mga proud Inosenyo, tunay na matutunghayan. Inosenyo, disiplinado, yan ang tawag sa amin dito. Inosenyo, disiplinado, yan ang tunay naming anyo. Inosenyo, disiplinado, we are proud, Inosenyo. Inosenyo, disiplinado, nandito kayo at makikita nyo. Inosenyo, disiplinado, yan ang tawag sa amin dito. Inosenyo, disiplinado, yan ang tunay naming anyo. Inosenyo, disiplinado, we are proud, Inosenyo. Inosenyo, disiplinado, hali kayo at makikita nyo. Hali kayo at makikita nyo. Inosenyo, disiplinado, we are proud, Inosenyo. Okay, good morning everyone. Good morning, Ma'am. Good morning. Good morning, Miss Monette. Good morning po sa inyong lahat. Okay, so again, welcome po sa webinar series na ating school. So for today po, marami po tayong tatalakayin. Una-una po, yung ano po ba yung tinatawag natin na LD modality at BE-LCP? Ma'am Ruby, next. Okay, once again, good morning. Okay, and welcome to our Imus National High School Parent and Student Orientation on Basic Education, Learning Continuity Plan, and Learning Delivery Modality. Okay. So we will also be discussing about the schedule of classes, followed by the school health protocols. Ganon din po, ano ba yung mga platforms na pwede natin gamitin for this coming school year? At syempre, ano po ba yung mga etiquettes na dapat natin sinusunod bilang mga gumagamit ng internet? Ma'am Ruby. Okay, tama po, Ma'am Monette. And at this time, nawa po ay manatili po kayo sa ating mga magiging discussions all throughout, mula po sa simula hanggang sa wakas po. And if you have any questions po, please feel free to type or to comment. We will entertain your questions later after all the discussions kasi baka po meron kayong question na masasagot na natin. So, antayin po muna natin pagkatapos po ng lahat at hindi pa rin kayo na-satisfied, then we encourage you to type or comment your questions. Now, for the meantime, I would like to welcome our first speaker. Would you like to introduce, Ma'am Luwig, our first speaker? Okay, ang first speaker po natin for this morning ay ang ating magiging principal, ang napakasipag po nating principal, wala pong iba kundi po si Sir Arturo P. Rosa Jr. Okay, good morning, sir. Good morning, Ma'am Annette. Good morning, Ma'am Louie. Okay, good morning, everyone, especially to our viewers and participants to this Basic Education Learning Continuity Plan and Learning Delivery Modality, or BE-LCP and LDM, orientation for teaching and non-teaching personnel, parents and students of Imus National High School. To our department heads, curriculum chairman, Information and Education Technology Services, IETS, our resource person, especially to Sir Dennis Gumbok, our officer in charge for IETS, to discuss different platforms
and apps for the new normal. And of course, for Netiquette, Ma'am Lumida, Maria Elena Lumida, the Department Head of Edukasyon sa Pagpapakatao to discuss Netiquette. Ma'am Sharon Di Palma, our Kalasag champion, to discuss about school health and safety protocol. And other invited resource person. And of course, Ma'am Marilu Martin to discuss the schedule under new normal. To our special audience and the top management of Department of Education of Imus City, headed by our school division superintendent, Dr. Rosemary D. Torres. Madam, good morning. And our assistant school division superintendent, Sir Arban Brian Indactivo. Sir, good morning. And again, welcome to our BE-LCP and LDM orientation. Allow me to share my slide. Okay? Morning, sir. Wala pa po yung share slide. Wala pa yung slide? Sir Dennis, wala pa yung slide ko? Okay, tingnan ko ulit ha. Bakit wala yung slide ko? Okay. Na-share na? Sir Dennis? Okay. Ito. Yun. May video po. Wala. May isang po. Ha? May video po kayo. Okay na yan. Okay. The unprecedented outbreak of COVID-19, which resulted in the implementation of various forms of community quarantine, has greatly affected the education system. The Department of Education is committed to ensure educational continuity amidst the challenges. Education must continue to give home and stability, contribute to the normalization of activities in the country, facilitate development of our learners, and bring normalcy to their lives. But of course, health and safety of learners and school personnel are utmost important and must be protected at all times. Imus National High School remains committed to find ways to provide learning opportunities to our learners for school year 2020-2021. The School Learning Continuity Plan and response plans amidst the COVID-19 pandemic and the different learning delivery modalities, such as blended learning, distance learning, and homeschooling, on top or to replace face-to-face learning modality in order to reduce possible exposure of learners and teachers to COVID-19. Imus National High School is ready for new normal setup after tedious and collaborative efforts put forth by the entire Imus National High School community in preparing the different learning delivery modalities. Our school poised for the nationwide class opening set by the Department of Education.
As public junior high school catering grade 7 to 10, we maximize all means possible to successfully conduct a 5-day online modality and preparation of other learning modalities parallel to DepEd Basic Education Learning Continuity Plan. Imus National High School pride itself of the virtual education studio, BES, which was put up as a response to the need of reliable, fast, and safe space for teachers who will be physically reporting school. Creating the BES has become the priority of INHS in order to assure that education will continue even during the COVID pandemic circumstances. With the available facilities and competent personnel, INHS come up with 9 virtual studios for the pilot testing of online classes. The BES is open for online teachers who do not have the right facility to conduct online class at home. Teachers have the option to use school facilities in conducting online learning modality, school-based, or they may also work from home, home-based, if they have the right equipment and internet connectivity, which is strong enough to sustain his or her online classes. INHS, with the assistance of partners and stakeholders, also exerted all efforts to equip the BES. Hard work were exerted to secure desktop computer setups with capacity that could sustain online classes, LED television, projectors, laptops, and other equipment that may help the teacher make online class easier and enjoyable for both the learners and the teachers. In some instances, the teachers must report to school, will observe strict health and safety protocols and guidelines, face masks, face shields, and alcohol, sanitation, mats, and other IETF rules and suggestions were considered and practiced. Now look at our presentation here for the different distance learning delivery modalities. You have the blended, the modular distance learning printed, modular distance learning digitized, the online distance learning asynchronous, and online distance learning synchronous, with 9,386 students as of July 15, 2020 enrollment cut-off. So these are the recorded as follows. For the grade 7, a total of 2,118 enrollees. For grade 8, 2,428. For grade 9, 2,668. And for the grade 10, 2,172. For the percentage, for grade 7, the online distance learning synchronous with 36.02% who opted to choose this modality, followed by the MBLP, then blended, the modular distance learning digitized, and the last one is the online distance learning asynchronous. For the grade 8, same with the grade 7, the online distance learning synchronous, followed by the asynchronous, and then the digitized, the printed, and the blended. For grade 9, we have the online distance learning asynchronous, followed by the printed, and then the synchronous online distance learning, and then the digitized, and the last one is the blended. While grade 10, we have the online distance learning synchronous, followed by the printed modular distance, then blended,
And then asynchronous for online. The last one is the digitized. So the total of the percentage for the DLDM for the school year 2020-2021, we have the 35.86% for the synchronous, followed by the printed, and then asynchronous, then blended, and the last one is the digitized copy. In the memorandum released by Undersecretary Diosdado M. San Antonio entitled Suggested Strategies in Implementing Distance Learning Delivery Modalities, DLDM, for school year 2020-2021, dated July 21, 2020, covers description and consideration of HDLDM, the map-up of learning resources for HDLDM, the proposed action to address potential challenges in implementing DLDM. In accordance with the directives of the Office of the President, that no face-to-face classes shall be held until the vaccine for COVID-19 becomes available, the distance learning delivery modalities shall be implemented this year. We have the modular distance learning, the digitized, and the printed one. And then we have the online distance learning, the synchronous and asynchronous, followed by the TV video review-based instruction, and the blended distance learning. In consideration of different distance learning delivery modalities, the school, the EITF guidelines, the Office of the President, the parents, as well as the students are the one to be considered in deciding on what is specific DLDM which may be deemed appropriate in our context. And this consideration may be changed when deemed necessary and possible if cases not permitted or limited to the following. First, the health and physical distance protocol under guidance, in the availability of public transport, the health status of our learners, the learner's assessment showing that the learner is not doing well in learning delivery modalities, and the indication and reports of negligence and abuse validated through home visitation. In as much as possible, the learning modules, SLMs, developed by regions and other teacher-made instructional materials and learning resources align in most essential learning competency, MELC shall be used. Students will be given a set time frame to undertake lesson or accomplish an activity, and those learners who may not meeting expectations shall be provided with remediation, and those who may accomplish the task as contained in the SLMs shall be given enrichment activities. And to ensure this, teachers shall prepare a weekly home learning plan so that learners will be guided on what they are expected to accomplish within a week. All learners must be given copies of self-learning modules, regardless of different modalities they opted to choose, in print or in digital format, as well as other learning materials, especially those materials developed by competent supervisors, specialists, and teachers, and it will serve as additional support materials. Of course, contextualization and integration of learning content is highly recommended to make competence relevant, meaningful, and useful to all learners. Identifying learning facilitators or household partners like parents, guardians, siblings, or other community members to guide and support the learning process of the child at home
as well as provide guidance in accomplishing the home learning task. Capacity building will be conducted to all learning facilitators on the rules and responsibilities, and for those learners without learning facilitator at home, our subject teachers or a cluster learning facilitator may conduct home visit following EITF resolution and guidelines, and or using different source of communication to provide assistance and remediation. 60 years of age and above with immune deficiency, comorbidities, or other health risks, pregnant, or teachers affected by the respective local COVID severity classification shall be exempted in home visitation. The school and the community must have strong partnership to ensure the effectiveness of any LDM implementation with extra care in the child protection policy in the department. For modular distance learning delivery modalities, we have digital modular learning, DMDL, or printed modular distance learning, or PMDL. Learners will be given digitized or printed copies of self-learning module, or SLMs. Learners shall be provided with time frame to work their assigned task based on their capability, learning needs, characteristic, and level of understanding to ensure that they have secured mastery of learning content and enforcing the feedback mechanism to monitor learners' progress. Teachers and learning facilitators will find time with various touch of communication to monitor learners' progress and the necessary instructional intervention, especially of struggling learners, and if possible and allowed, face-to-face interaction may be utilized for this purpose. For online distance learning, ODL, we categorize learners synchronous and asynchronous learning modality. And this is applicable for both teachers and learners who have access to digital devices and sustainable internet connection. Some of the learning resources, learning management system, and apps will be discussed by Mr. Dennis Gumbok, our Information and Education Technology Services in charge. As I said, learners will be provided with printed or digitized copy of SLMs and follow strictly the screen time guidelines recommended by American Academy of Pediatrics and World Health Organization, which is follow: kindergarten, maximum of 1 hour daily; grade 1 to 5, maximum of 1.5 hours daily; grade 6 to 8, maximum of 2 hours daily; and grade 9 to 12, maximum of 4 hours. 2 hours in the morning and 2 hours in the afternoon is highly recommended. Weekly home learning class program should compliance to the recommended screen time for learners. The 2020 rule, where one needs to look away from the screen every 20 minutes and focus on an object at least 20 feet away for at least 20 seconds. It is also recommended that children should walk away from the screen for at least 10 minutes and every hour. And school must ensure that learning facilitators are oriented on the recommended screen time as well as break time from the screen. Conduct of professional development for our teachers. Activities to enhance teachers' knowledge, skills, and attitudes in the use of LMS through Learning Action Cell and other formal training. Synchronous learning in each subject may be done at home at least once to maximum of 3 times per week and shall be recorded for student who missed the lesson to view later.
Teachers are expected to present lesson in more than one format. If teachers deliver lesson by text, they need to have a video or voice recording with it. Likewise, if they deliver via webinar by conference, they are advised to have a text version ready as well, including transcripts, slide decks, and other supplementary materials referenced in the lecture, either in real time or uploaded, shall help maintain equity for students with bandwidth challenges by giving them opportunity to review materials that they are unable to stream on videos. Blended distance learning is a combination of any of the subcategories of distance learning. Combination may be, but not limited to, ODL and PMDL, ODL and DMDP, ODL and TB video, SLM base or MAP, MDL and TB video, SLM base or map, and others. And we will adapt any of this combination. But we need to meet the requirements of each type of distance learning. In order to check the readiness of Imus National High School for the forthcoming opening of classes, we launch programs, projects, and activities in preparation for this opening. That includes posting of advisory for Drop Your Cards Here. Thank you so much for grade 7 and transferees. And also we have DepEd Imus Eagle Riders, Dicer Road Trip for Education. This is an educational readiness campaign for August 24 opening of classes. An info drive to gain support to all stakeholders and a bayanihan for different learning delivery modalities for a cause. And we have also the posting of normal section, grade 7 to 10, cut-off enrollment, June 1 to July 15. We have also Oplan Flash Drive, self-learning module storage project for poor but deserving students of INHS. The INHS 4.0 turbocharged as developing technology competence all faculty members. This is very critical in order to cultivate classroom in which technology is used to support the curriculum and to meet the individual learning needs of all students. Through participation in webinars and training courses, online teachers were commissioned so that they could bring technology-enhanced lessons to their virtual classrooms as they adapt computer application into their teaching practices. To fully capacitate our teachers, we launched the Turbocharge, conducted from June 22 to 26 by Bagong Normal YouTube channel. Drop your modules here, the partnership of the barangay and other establishment for identifying point area to drop the modules. And then we have DepEd Imus Eagle Riders to MUA signing and oath-taking ceremony. These dicers serve as instructional module transporters, composed of principals, teaching and non-teaching personnel of DepEd Imus, our program education supervisors, our DepEd Imus personnel, and of course, our Assistant School Division Superintendent, Sir Ivan Indactivo, members of DICER. We have the regional pilot testing on online teaching in INHS and the creation of the establishment of information and education technology services.
our early registration, online registration, and confirmation, the sangguniang pampaaralan for ensuring continuity and adapting to the new normal. And of course, our Brigada Eskwela 2020 under new normal, Bayanihan sa Eskwela. To our viewers, teaching and non-teaching personnel, parents, and students, thank you so much for listening. And we do hope that Imus National High School can deliver quality basic education even in times of COVID-19. Let us work hand in hand to surpass this pandemic. Proud Imusinyo Disiplinado, a culture of academic excellence and discipline. Ready na kami sa sulong edukasyon 2020-2021. Magandang buhay po sa ating lahat. Okay, so maraming salamat po, Sir R. So sana po mga nakinig po, lalo na po yung mga bata at magulang with regards po dun sa modalities na ino-offer ng school. Katulad nga ng binanggit po ni Sir Art, meron po tayong blended, meron tayong modular printout, modular digitized, meron din po tayong online delivery, asynchronous and synchronous. Ma'am Bell? Yes, ma'am. Mamonet. Tama po yun. And for our online modality, so prescribe po sa atin for junior high school. So for grades 7 and 8, meron po tayong maximum of 2 hours daily. And then for grades 9 to 12 po, maximum of 4 hours daily. For grades 9 to 12 po, meron po tayong 2 hours in the morning and another 2 hours in the afternoon. And then, recommended din po, 2020 rule. Okay, ano po ba ulit nga yung 2020 rule natin? Sinabi po ni Sir Art, student may look at the school from the screen every 20 minutes and focus on an object at least 20 feet away for at least another 20 seconds. So, reminder din po mga mommies and daddies, since kayo po ang kasama ng mga bata sa bahay, sundin po din natin yung reminder kanina ni Sir Art that children should walk away from the screen at least 10 minutes every hour. Kasi po hindi na po namin mababantay ang mga gurang yung mga anak. So this time po, kailangan po ng eskwelahan ng tulong ng mga magulang. Alam po natin na hindi dapat ma-expose ang bata sa screen ng matagal. So dapat po every hour, sinisiguro po natin na tumatayo po sila at lumalayo po sila sa screen for their own safety. So, if meron pa po kayong mga questions with regards po sa modalities at binanggit po sa Art, pwede niyo po siya i-comment sa ating comment section and later we will discuss kung hindi po niya na-discuss. Kasi marami po kami nakitang questions kanina na nasagot na po ni Sir Art. At kung meron pang hindi, i-reiterate po yun natin mamaya. So maraming salamat po sa masipag na principal ng Imus National High School. Salamat po Sir Art. Mama Bell, ang next speaker po natin. Okay, thank you once again, Sir R. Okay, at this time, we're going to have schedule naman po ng ating mga magiging mga estudyante for school year 2020-2021. This time, ang ating pong speaker ay si Ma'am Marilu M. Martin, ang head teacher po ng Math Department. Good morning, Ma'am Martin. Hello, good morning. Magandang buhay. Magandang buhay po, ma'am. Yan. So, pag-uusapan naman po natin ngayon ang mga iba't ibang mga sections at mga schedules ano po na gagawin natin po ngayong school year. Okay? Tayo ng screen.
Ayan. Ayan. So, yun po. Pag-usapan po natin ang tungkol sa class program. So, nabanggit nga po ni Sir Art kanina ang iba't ibang mga modalities no po, na gagawin natin ngayong school year 2020. At base po sa DMCI 2020-00162, suggested strategies in implementing distance learning delivery modalities for school year 2020, ito po ang ating mga schedule na nakaabang sa ating pasukan. Okay po? So nabanggit na rin po kanina, ang ating school ay maaring magkaroon ng synchronous at asynchronous online teaching consideration of screen time guidelines by age as recommended by American Academy of Pediatrics. So, sa banggit nga po na ang grade 6 to 8, maximum of 2 hours daily, at ang grade 9 and 12, maximum of 4 hours daily. 2 hours in the morning and 2 hours in the afternoon. Okay. Ito naman po yung sample weekly home learning plan na nakapaloob po doon sa DepEd Memo 162. Ano po? So, halimbawa, ito po yung halimbawa lamang, sa day 1 or 8 to 9, meron po tayong mga columns nakalagay doon. So, learning area, learning competency, learning task, and mode of delivery. So 8 to 9, siyempre po yan po yung preparation ng ating mga bata. Wake up, make up your bed, eat breakfast, and get ready for an awesome day. 9 to 9:30, have a short exercise, meditation, bonding with family. Siyempre po, nandiyan na rin yung pag-prepare natin ng ating, kung tayo ay online, dyan po yung prepare na natin ang ating mga gadgets na gagamitin sa ating pag-aaral. So Monday, halimbawa, Monday, naka-schedule po ang math natin. Okay? Nakasaad po sa weekly home learning plan yung learning competency na dapat matutunan ng ating mga bata. Learning tasks, nandiyan po, ano yung mga dapat gawin. So halimbawa, consider the following set sa math. Okay? So nandiyan po yung lesson na dapat pag-aralan ni bata natin, na ating mga estudyante sa grade 7. And then, mode of delivery. Nandiyan po yung send outputs to Google Classroom account kung tayo po ay nasa synchronous at asynchronous. So, ang teacher po ang magsisend po, magsisend po ng mga questions at mga activity sheets na sasagutan ng ating mga bata through Google Classroom. Okay? Tapos po, have the parent hand in the output to the teacher in school. Kung tayo naman po ay nasa modular. Okay. So, yan po ay 9:30 to 11:30 kung sakali. Okay. And then, lunch break. Siyempre, may lunch break po ang bata. And then, after po ng lunch break, meron na naman po tayong Filipino. Ibang subject naman po siya. Ang learning competency niya, nahihinuha ang kaugalian at kalagayang panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayan batay sa mga pangyayari at usapan ng mga tauhan. So andyan po yung gagawin ng bata, basahin ang alamat ng lawa ng paway. Andyan po ang ating link kung saan babasahin ng ating mga mag-aaral at mga tanong kung saan yan po ang sasagutan ng ating bata. And then, paano niya sasubmit ang kanyang mga kasagutan? Pwede po sa Google Classroom. Kung po ay yan po ang gamit ng platform ng ating guro, o kaya ay maaring dalhin ng magulang ang kanyang output sa paaralan. Okay? Ito naman po ang sample schedule ng ating paaralan. Halimbawa, sa grade 7, week 1, so, meron po tayong orientation week. So, students meet homeroom teacher, class advisors, and subject teachers, then are given guidelines and meet again during study hall. So, sa week 1, meron tayong 9 to 10. So, 9 to 10, Monday, may homeroom tayo. Tuesday, meron tayong Filipino. Wednesday, Math. Thursday, AP. Friday, TLE. And then, 10 to 11, break po yan all throughout.
11 to 12 naman, sa Monday, may English, Tuesday, Science, Wednesday, PE Arts Music o yung tinatawag nating MAPE, Thursday, ESP, and then Friday, meron po tayong extracurricular activities. Ano ho? And then, the remaining hours po natin, yun yung study hall po natin o kung saan ang mga bata ay magsasubmit ng mga outputs sa kanilang mga teachers. Grade 8, halimbawa sa grade 8 naman, halimbawa ang oras niya ay 1 to 2, so week 1. So same subjects ang gagamitin. So Monday, homeroom at English. So ang pinagkaiba lang po nila oras. So halimbawa 1 to 2, 2 to 3 break, 3 to 4 ay next subject po niya. Same din po sa Tuesday, Filipino, break, science. Then Wednesday, math, break, MAPE. Thursday, AP, break, ESP. Friday, TLE, break, extracurricular activities or yung clubs na kinabibilangan ng mga estudyante natin. Grade 9. So sa grade 9 po, since pang umaga tayo, so sabi nga po kanina, mas mahaba yung time ng bata. So halimbawa, alas 7 mag-i-start ang klase natin, syempre sa isang subject, matatapos siya ng 9 o'clock. Okay? So, Monday, halimbawa ay homeroom, hindi naman po ganyang kahaba, pero as much as possible, dyan din po magaganap yung mga sending ng mga outputs ng mga bata natin during homeroom. At dyan din po mamimit ng mga advisor o ng advisor ang kanyang mga estudyante. Okay? So, ang pinagkaiba lang po ng grade 7 at grade 8, so mayroon tayong 1 hour per subject. Pero sa grade 9 at grade 10, kung mapapansin po ninyo, tigda 2 oras po per subject. Okay? So, sa grade 10, halimbawa din, 12 to 2, ang isang subject na Filipino pag Tuesday, 2 to 3 ang break, 3 to 5 ay science na. So, same subject din po. Yan po ay mga halimbawa lang ng mga schedule po natin. Ano? And then, halimbawa po, ito po yung mga guidelines na nakapaloob din doon sa ating DepEd memo. So, week 0, parents orientation by grade level from Monday to Friday, grade 7 to grade 10 by a virtual meeting. So, magkakaroon pa rin po tayo ng parents orientation by grade level. Siyempre po, yan ay by schedule. So, mag-antay po tayo ng mga announcement kung anong oras at anong araw po tayo before po ng opening of classes. Week 1, yun po yung kung tayo po ay magbubukas ng August 24, ito na po yung week 1 natin. No? Students orientation by a virtual meeting. Students are expected to log in their learning management system and read the class guidelines and syllabus for each subject area. They may ask questions and request for clarifications during study hall and homeroom. They can also present their concerns on the same post in the LMS where these documents are included. So, ito po yung week 1 natin. Siyempre, imi-meet po muna ni advisor at mga subject teacher ang kanilang mga estudyante through virtual meeting. Yun po ay para sa mga online delivery, siyempre. And then, so homeroom period po natin, moderated by class advisors, this time can be spent on activities such as election of class officers, discussion of school announcement, and specific class concerns. So, syempre po, yan ay handle din ni advisor. Sa ECA o extracurricular activities naman po natin, during club period, synchronous meeting may be conducted for 30 minutes, maximum lang po siya, to allow students to accomplish tasks outside class hours. Club moderators may use the LMS to post announcement. Okay, for the modular distance learning, learners shall be provided with the suggested time frame to work on their assigned tasks. Flexibility in finishing each module is accorded to learners with respect to their learning needs.
characteristics, and level of understanding to ensure that they have secured mastery of learning contents, which is also an essential prerequisite for success in the succeeding modules. Okay? On week 0, syempre po, parent orientation by schedule by grade level, per section. Kung posible po at allowed po tayo na mag face-to-face. Syempre po, yan ay depende sa panahon. Week 1, meetings of learners and learning facilitators, members of the family, and other stakeholders within the community. Note, pick up or ng digital printed materials at the school pick-up point. Likewise, drop the accomplished printed materials to Dropbox or give the USB, CD, or electronic copy to assigned school personnel every Friday, 8 to 5 p.m. lamang po. So ang magulang, ang siya pong magpipick up ng kanilang mga materials na gagamitin ng mga bata po natin. Ano ho? During every Friday lang po yan, 8 to 5 p.m. 8 a.m. hanggang 5 p.m. So may mga nakatalaga po tayo dito sa ating mga personnel, sa ating gate, na kung saan ang ating mga magulang ay entertain ng mga school personnel. Constant monitoring of learner progress and setting up of feedback should be done through text or phone calls. Siyempre po, kung may mga pag-follow up po ang ating mga guro sa ating mga mag-aaral, yan po ay through text or phone calls. Dahil po, yan ay kung wala po talaga tayong internet connections. Okay, pagdating naman po sa sectioning. So, ito po yung makikita ninyo sa sectioning. Halimbawa, sa grade 7, mode of delivery, online distance learning, number 01, section code. So, ito po, kung napansin nyo, kung may mga ano na po doon sa ating website, school website, meron na pong iilan na nakapost doon sa ating mga sections by grade level. So nakalagay po dyan ang code natin, G7 ODL-01. Okay, sa grade 7 naman po, susunod, online distance learning ODL 02, by group po siya, G7 ODL 02. Then, sunod-sunod na po yan. Kung napapansin po ninyo, kanina, nabanggit po ni Sir, kung ilan na po ang mga enrollment natin. Ano ho, by grade level. So, kung ang ating per section ay 45 students per sections, maaari po by grade level, aabot po tayo ng mahigit 50 na sections. So, ang ating pagsa-section po ay base sa modality, hindi po sa average ng bata. So kung halimbawa po ay nasa G7 ODL 01 ka, yan po ay unang group ng online distance learning na nabuo namin na 45 students. Ano ho? Hindi po yan per average. Ano ho? Hindi po yan, pinagbabasihan po natin dyan yung LESF o Learners Enrollment and Survey Form na pinilapan po ninyo. Okay. Sa grade, halimbawa din po, kung modular naman po tayo, grade 7, modular distance delivery, ang code po niya ay MDL, G7 MDL 01. Yun po yung first group ng modular. Second group ng modular ay G7 MDL 02. Okay? Pagdating naman po sa grade 8, mapapalitan naman po yan ng yung code natin ng G8. Palatandaan na siya ay nasa G8 ODL, Online Distance Learning, Group 1. Okay? So, then, kung siya ay grade 9, siyempre po, siya ay G9 ODL Group 1. Okay? Sa grade 10, kung siya naman ay grade 10, siya ay nasa G10 MDL, modular na po to, no? Modular Distance Learning, G10 MDL Group 1.
Okay po. So kung mapapansin din po ninyo, doon sa ating website, tulad nga po na nabanggit natin, ilang sections or ilang group pa lang po or block, kung tatawagin po ng iba, block or group or sections ang nakapost doon. Dahil po yon ay base nga sa dami ng estudyante na meron tayo. So, hintay-hintay lang po muna doon sa mga wala pa ang pangalan doon sa mga section na nakapost. Okay, every day po, ina-update po natin yung nasa website po natin about sa sectioning at pangalan ng mga bata na ipopost. Okay, ito po yung sample master list natin. Halimbawa, ito sa grade 10, G10 ODL 01. Yan po yung mga pangalan, yan po yung mga bata na nandoon sa section grade 10 na nasa online delivery o distance learning group 1. Okay? So ulitin ko po, ang ating mga bata, ang ating pagsasection, ang ating pag-group ay base sa LESF na pinilapan nating mga magulang. At nabanggit na po na madami ang ating mga estudyante per section. Umaabot po tayo, per grade level, umaabot po tayo ng 2,000 plus. So, kung i-group po natin yan sa 45 per section, so aabot po tayo ng 50. So, hintayin po natin ang mga bata, pangalan ng mga bata na maipost doon sa ating website. Okay? Lagi po nila itong ina-update. Ayan. So, yun po lamang ang sa akin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikiisa sa ating paaralan. Okay, so thank you very much po, Ma'am Martin. Very much. Okay, katulad nga po ng binanggit ni Ma'am Martin, sa mga nagtatanong po, wala pa raw po yung pangalan ng anak nila, hindi pa nila nakikita yung section. Katulad nga po ng binanggit ni Ma'am kanina, more than 2,000 per level po tayo. So hindi po lahat yung sabay-sabay na may upload kasi tinitingnan pa po natin yung modality ninyo. So antay-antay lang po kayo. Anyway, everyday naman po ina-update po namin yung aming website at saka yung aming FB page. So para po sa mga parents na nagtatanong, tiyaga-tiyaga lang po. Lahat po tayo ay kailangan magtulungan ngayon. So, if you wanted to know, you can ask. Pwede niyo po i-browse yung aming FB page, Ma'am Mabel. Salamat po, Ma'am Martin, for the schedule. Yes, Ma'am Martin, salamat po. At dun din po sa nabanggit kanina ni Ma'am Martin, so ang atin pong eskwelahan ay magdagil po ng grade level orientation sa ating mga magulang. Kaya po hinihiling namin na sana po lahat po ng mga parents o mga guardians sa tagapangalaga ng ating mga estudyante, sana po kayo ay makadalo sa orientation na yun upang mas maintindihan po natin yung mga guidelines ng bawat modality na papasukan po ng ating mga estudyante. Kasi napakahalaga po inon para maintindihan natin, mag-guide natin ang ating mga anak sa paparating na pasukan ngayong 2020-2021. Okay, tama po yun, Ma'am Mabel. May nakita po kasi akong comment kanina, may magulang na nagsabi, paano raw po yung mga magulang na nagtatrabaho? So, lahat po tayo, kailangan natin gumawa ng time at gumawa ng effort at ibigay yun sa ating mga anak, lalo na po sa panahon ngayon na kayo po ang makakasama ng ating mga anak sa kanilang pag-aaral. So, ngayon po, higit sa lahat, kailangan ng eskwelahan ng inyong tulong to make sure na magpapatuloy po yung pag-aaral ng ating mga anak despite sa kinakaharap po nating dilema ngayon, particularly ng ating COVID-19. So parents, again, we are asking for your cooperation kasi ngayon namin higit kailangan na inyong tulong, hindi po para sa amin, kundi para po sa ating mga anak. So kung may mga questions po, again, pwede niyo pong i-type and we will answer po later pagdating po sa ating Q&A. Now for the meantime naman po, ang sunod po nating speaker, ang aming pong kalasag champion. So, i-discuss naman po niya, ano po may mga health protocols na dapat sundin kung pupunta sa eskwelahan. So, I would like to call in Ma'am Sha for the safety protocols na i-implement po natin sa eskwelahan. Ma'am Sha. Good morning. Ayan. Good morning, Ma'am Sha. Okay, so we will give you the floor, ma'am.
Ma'am Sha, nakamute ka. Nakamute po kayo, ma'am. Okay, so habang inaayos si ma'am yung kanyang audio, again, we would like to request the parents to please stay on the line. Tapusin po natin hanggang muli para po kung meron kahit tayong mga questions na kailangan clarify, malinawan po natin bago matapos yung ating pong meeting ngayon. So ito na po si Ma'am Sha again for the safety protocol school. Good morning, Ma'am Sha. Yes, ready po si Ma'am Sha. Good morning, Ma'am Sha. Isang magandang Okay. umaga po sa lahat ng ating sa mga nanonood, sa mga magulang. Bago ko po umpisahan, kumusta po tayong lahat, lalong-lalo na ang mga mag-aaral ng Image National. So, ang pamunuan ng paaralan, dahil nagkaroon tayo ng pandemic, ay naghanda po kami ng school safety and security protocols para mapanatili nating ligtas ang ating paaralan sa magiging epekto ng COVID-19. So, ito po, we have the INHS COVID-19 School Safety and Security Protocol. Para pag tayo pumunta dito sa paaralan, lalong-lalo na ang ating mga bisita, ay alam po natin kung ano po ang ipinapatupad, ano po ang ating dadalhin, at ano po ang dapat nating gawin bago tayo pumasok ng mahal nating Imos National High School. Okay, so number one po natin, bago po kayo pumasok dito sa paaralan, meron tayong tinatawag na face shield at face mask. Okay, number one policy. Imosenyo disiplinado. Saglit lang po ha. Okay, Imosenyo disiplinado strictly enforces the no school ID or valid ID, no face mask, no ID, no face shield, no entry policy. Okay, lahat po tayo sa panahon po ngayon ay kailangang meron tayo dito, lalong-lalo na ang face mask. Ang paamunuan ng paaralan ay hindi po kayo papayagang makapasok, maging kaguruan namin or mga empleyado pag wala kayong face mask. Makikita po ninyo sa ating slide, meron po tayong dalawang tao dyan may suot ng face shield saka face mask. So nakikita natin naka-X yung naka-face shield lang. So kailangan kung meron tayong face shield ay meron dun tayong face mask na gamit. So yan lahat po, kahit po yung magbibigay ng mga card, yung drop a box, magpapa-enroll, kailangan lahat po tayo merong face mask na gamit at face shield na po sa ngayon. Okay, number 2, next natin. Sa mga ina-allowed at may permission na pumasok sa paaralan, kagaya po ng pagkuha ng card na grade 10, bago kayo pumasok sa aming paaralan, sa grade pa lang, ay meron kaming tinatawag na shubat. Okay, nilalagyan po yun araw-araw ng aming mga polaris ng disinfectants para makasiguro po tayo na kung ano man ang nakuha natin habang tayo ay naglalakad, papunta dito sa ating paaralan ay may disinfect na tayo. Okay, number 3 na dapat natin sundin. So, mahigpit po ang aming mga guard. Gate 1 or gate 2, parati po tayong merong ginagawang thermal scanning. Bago po kayo after ng shubat, pagkapasok po ninyo ng gate, ay meron tayong thermal scanning na kinakandak ng guard. Pag ang
The body temperature po ninyo ay lumagpas ng 37. Ngayon po, 37. Pinapahinga muna namin ng kaunti sa tabi. Then after a minute, ini-scan po muna namin ulit. Pag ang result po ng ating scanning ay mataas pa rin, ang gagawin natin ay idediretso po kayo sa ating isolation area. Meron na pong identified isolation area ang ating paaralan. Ito po ay nasa God Building second floor. Okay, yung unang room doon ay gagawin natin isolation area kung talagang hindi po bumaba ang inyong body temperature. Doon po kayo maghihintay. So kami po, ang pamunuan ng paaralan, ang naka-assign ay makiki-coordinate sa ating City Health Office upang kayo ay mapuntahan dito sa aming paaralan. So yun lang, malapit lang po ang isolation area para hindi na po tayo umikot sa loob. Okay, kung kayo naman po ay okay na sa thermal scanning, ay maaari na po tayo mag-proceed sa ating gagawin. Okay, next natin. Lahat ng mga sasakyan na pinapayagang pumasok, actually po halos wala pong sasakyan dito na pinapapasok sa Imus National, maliban lang po sa sasakyan ng paaralan. At meron naman po tayong yung mga motor ng ating mga kawani, ay kayo po ay dadaan muna sa carpet na mayroon din pong disinfectants. Okay, nakikita niyo po sa larawan ng aming isang Polaris. Actually, ito ay kilalang kilala na natin. So lahat po sila umaga or hapon kung kayo ay papasok, sila ay magdi-disinfect ng inyong mga sasakyan or motorcycle pag pinayagan kayong makapasok. Okay, meron po kami parating nakahanda yan sa gate 2. Kung mapapansin ninyo, kung kayo ay dumadaan, nakikita ninyo yung color yellow na yan, parati pong may laman para handang mag-disinfect ng mga sasakyan kung may papasok. Okay, susunod. After ng thermal scanning, tayo naman po ay magpo-proceed na po sa hand washing area. Okay, binabalita ko po sa lahat ng dahil po sa Gawad Kalasag, ngayon po ay nakapagpatayo po kami ng operation center dito po sa Gate 1. So yun ang operation center ng Imus National High School na kung saan ay meron din po kaming hand washing area para kapag pasok po ninyo, diretso po kayo maghugas muna ng kamay as part of safety protocols natin laban sa COVID-19. Di ba nga sabi, we can fight COVID-19 basta magkakaisa lang tayo at yun din ang safety protocols natin. Okay, next. Ito po tayo. Ito yung medyo matagal. Kaya minsan, actually, nung bigayan din ng card, minsan medyo matagal tayo sa labas, pero hindi naman tayo inaabot ng 2 minutes, mabilis lang naman. Bibigyan po tayo ng school health declaration form. Sa mga kaguruan at kawani ng paaralan, ito po ay naka-online po namin. Pero sa mga bisita pong papasok, meron po kaming hard copy na kailangan po ninyong fill-upan bago kayo payagang makapasok ng paaralan. So nakalagay doon lahat ng information, address, contact number, para kung kailangan natin ng contact tracing, di naman sana kailanganin ay madali nating matrace kung sino ba ang mga pumasok sa paaralan sa araw na yon. So lahat ng yan, lahat ng health declaration form ay nakatago po sa ating school clinic. Okay, next. Ito naman kung tayo po ay we are personnel required to submit the school health declaration form bago po mag-report. Ito po yung sinabi ko kanina na yung mga personnel ay naka-online yung submission ng health declaration po namin. So kami po rin ay regularly na chine-check ng aming mga department head para alam namin na kung
makikiharap kami sa iba. Kahit wala pang pasok, tumatanggap kami ng enrollment. Alam po ng pamunuan na kami po ay wala pong COVID-19. So, sa pakikipag-usap, since alam ng pamunuan na free tayo sa COVID-19, nasisecure din po yung kaligtasan ng mga pumupunta dito sa mahal naming paaralan. Eto naman, meron na tayong pasok. Lahat ng mag-aaral ng Imus National High School ay kailangang mag-fill up ng School Health Declaration Form. So yung process nun, pag-uusapan pa namin kung matuloy man ang ating face-to-face classes. Okay, ayan po ang ating guard sa labas. At dyan po kayo mag-fill up ng Health Declaration Form. So kagaya ng mga pumupunta noon, tayo po ay nag-fill up muna sa labas bago po tayo pinayagang pumasok. Okay, next po. Sabi dito, only students, teaching and non-teaching personnel are allowed to enter the school campus provided that they are following their time schedule. Okay, so teacher, pag ito po ay may klase na, pag si teacher at si bata, pag ang time natin is 5:50 to 12:10, ganong oras lang po dapat tayo nasa paaralan. So after 12:10, lahat tayo dapat ay nakalabas na dahil susunod naman yung another shifting natin. Iniiwasan kasi natin magkaroon tayo ng crowded area. So sabi nga, maybe mga 2 times a week lang pag may face-to-face talaga ang pasok natin. So yun, kung anong time schedule natin, yun lang din po ang susundin natin sa pagpasok. Hindi tayo darating ng masyadong maaga or late at hindi rin po tayo magtatagal sa loob pag hindi na po oras ng klase natin. Okay, next po natin. So, lahat ng offices natin has canteens and classrooms, should have alcohol dispenser for sanitation and must sanitize regularly. Okay, kung napansin po ninyo, dito rin po sa paaralan namin, sa gate 1 pa lang, meron na rin po kaming mga alcohol dispenser na nakahanda. Sa mga offices po natin ay may kanya-kanya rin po kaming sanitizer na binigay po ng paaralan. So lahat ng papasok, kailangan dumaan muna dito. So kagaya ng parang nagsha-shopping lang, pag namimili lang tayo. So bago tayo makapasok, sinasanitize muna tayo. Merong alcohol, may foot bath. So lahat yon pagdadaanan natin. Okay, ito pa, lahat ng area po natin sa paaralan, lahat ng offices po natin ay talagang sinasanitize parate ng ating mga. So lahat po sila ginagawa na, hindi na po naghihintay ng maglilinis. So kanya-kanyang office, kanya-kanyang linis. So ganun din po ang mangyayari pag meron na tayong pasok. So, kanya-kanya tayo dapat linis ng ating classroom at panatilihin natin na malinis parate. Kasi nga, sabi, di ba, dapat mabuhay na tayo, matuto tayong mamuhay na kasama yung COVID-19. Okay, so dito naman po tayo for your teaching and non-teaching personnel, sanitize hands before and after using biometric scanner. Bring your own ballpen policy. Okay, sabi dito, meron po kaming draft card ngayon. So, dito rin, naghihigpit rin kami. Di po kami nagpapahiram ng ballpen para sa safety po ng bawat isa. So, bawat pupunta ay ina-advise na namin na magdala ng sariling ballpen. So, kagaya rin dito sa loob ng paaralan, kanya-kanya rin po kami gamit ng ballpen para sa safety po natin. Okay, pag may pasok na, ang canteens po namin ay mag-o-offer lang ng take-out only.
So lahat tayo bibili na sa canteen, then dadalhin na natin sa ating mga classroom or kaya pag meron na tayong designated area na pwede tayong kumain. Pero i-ensure po ng ating pamunuan na tayo pa rin po ay may social distancing. So ini-encourage din po namin ang bawat isa na magdala ng mga sariling gamit, mga tumblers natin, inuman, mga spoon pag tayo ay kakain. So, panatilihin natin or ugaliin na natin na dala natin yan araw-araw pag may pasok na. Kasi baka mamaya wala tayong makita sa kantin, wala tayong magagalit. Only 20 students and 1 teacher are allowed inside the classroom, all in shifting basis. Monitoring of attendance must strictly done. Okay, sabi nga sa DepEd natin, 20 students lang ang allowed sa bawat klase. So, kung ano po ang ibababa ng DepEd natin, yun po ang susundin. So, si advisor, si subject teacher, kailangan na monitor parate araw-araw ang attendance. Ito naman po talaga ay ginagawa ng ating mga teachers. Sila po ay talagang tinatago ang attendance kahit wala pa tayong COVID. So dito, dahil may pandemya tayo, mas magiging mahigpit tayo sa pag-monitor ng attendance para alam natin sa araw-araw sino ba ang batang nandun. Sino ba ang kaharap kong bata para kung kailangan ulit ng contact tracing, ay madali nating matrace ang mga tao sa araw na yun. Okay, ito, avoid handshakes or touching surfaces are frequently touched by another person. Ito, mahilig tayo, di ba? Pag nakikita natin, lalo mga mag-aaral, pag nakita natin mga best friend natin, yan ang ginagawa natin. So, ngayon po, dahil sa pandemic na to, ay pinagbabawal natin na magkaroon tayo ng contact. Wala muna tayong handshake, wala muna tayong mga activities at ever man na magkaroon talaga ng face-to-face. Kung may activities naman tayo, sisiguraduhin ng pamunuan na meron pa rin tayong social distancing. Kahit sa labas, kahit ito ay dapat nating ina-avoid. Okay. Next. School nurse is required to give updates on the status of COVID-19 at the office of the principal at least once a week. School health declaration form must be filed and kept for possible contact tracing. Sabi ko nga po kanina, yung aming school health declaration form ay nakatago po sa aming school clinic. We have our school nurse, Ma'am Cynthia Tacluyan. So siya rin po ay nagbibigay rin po ng updates kahit wala pa pong tayong pasok. So araw-araw yon siya ay very observant sa mga nangyayari sa paligid at nagbibigay po siya ng report kung ano po ang update sa ating mga personnel. Okay, lalo na po pag may pasok, mas magiging mabigat-bigat ang trabaho ng ating school nurse. Okay, eto na po. Pag may pasok po ulit, kahit walang pasok, bago po tayo gumawa or magkaroon ng mga school programs, mga meetings, ito po as a BRRM focal person, ito po ay ang isa sa mga hihingiin ko. Kailangan meron po tayong school preparedness plan. Ano po ba yung magiging protocol sa bawat activity? Kagaya ng pagbigay ng card sa grade 10, meron pong ginawang safety protocols ang ating chairman ng grade 10. So yan po, nasa sample na natin. So lahat ng progress po, lahat ng meetings, lahat ng events na gaganapin dito sa IMUS National, isa po sa aking hihingiin at hihingiin ko rin ang pahintulot ng ating principal ay ang ating school safety protocol muna bago po yung event. Sa ating ring mga organization na pinamumunuan ng ating mga mag-aaral,
ito rin ay isa sa ihahanda ninyo na ibibigay ninyo sa akin. But see to it that yan po ay approved ng ating school principal. Okay, next. Upang maiwasan natin ang pagkalat ng COVID-19, lahat po ng personnel ng paaralan ay hinihikayat na wag na po sana tayong magdala ng mga minors or mga kasama dito sa paaralan. So medyo naghihigpit po tayo ngayon. Ang allowed lang po pumasok ay yung mga kawani ng paaralan. So bawal po muna yung bisita unless permitted tayo ng principal dahil mahalaga to sa ating paaralan. Kaya pinapayagan. So kung yun ay kasama lamang natin para hindi tayo mag-isa pumunta, hindi naman siya kabilang sa ating school personnel ay mahigpit po na ipinagbabawal na isama sa loob. So lalong-lalo na po kung meron po tayong mga dalang bata. Okay, ito po. So lahat po sa atin, lahat ng personnel, kung saan po tayo, saan ang office natin, ay doon lang po tayo mag-stay. So, pinagbabawal po yung pagpunta sa iba't ibang opisina ng ating paaralan para makaiwas tayo at makatulong upang hindi na dumami ang case ng COVID-19. Kung tayo ay taga-MATA department, mag-stay lang po tayo sa ating faculty unless tayo po ay tinawag or kailanganin po tayo. So, sa mga mag-aaral naman, kung may face-to-face na po tayo, mananatili lang kayo sa inyong classroom, lalabas lang sa oras ng recess at sa uwian ninyo. So, kung hindi naman, stay lang po tayo sa ating mga classroom. Okay, next, avoid entertaining visitors. Only food, office, school deliveries of supplies are allowed to enter, provided that permit is issued upon or from the office of the principal. Okay, yun po ang sinasabi ko kanina. Sila lang po ang papayagang pumasok. Yung food, kung meron na po tayong pasok or may face-to-face na po tayo. So, ngayon po, meron naman tayong mga pinapapasok dahil sila po ay kailangan po natin, like yung mga nagde-deliver natin, kagaya ng ginagawa natin operation center. So, yung materials nun, yung mga nag-deliver, yun lang po ang pinapayagan natin pumasok sa ating paaralan. Okay, lahat po tayo ay ini-encourage na magkaroon ng pocket hand sanitizer. So, karamihan naman sa atin ngayon ay meron na talaga tayong dalang pocket sanitizer. So, kahit maliit lang, para hindi na tayo umasa doon sa mga nakikita natin na nasa gilid o maghahanap pa tayo ng alcohol, sana dapat lahat tayo ay may dalang sanitizer or alcohol. Pero actually, ito po ay kasama na natin sa buhay araw-araw. Pag lumabas tayo ng bahay, automatic po karamihan sa atin ay may dalang sanitizer or alcohol. Okay, next. Ito po ang isa pa sa dapat nating tandaan. Social distancing should be highly observed. Okay, yan po ang nakikita po ninyo sa larawan. Yan po yung aming enrollment. So, sinisigurado po natin na meron pa rin tayong social distancing. So, lahat po ng nandito sa paaralan, lahat ng pumupunta, lahat ng nag-drop sa box, tayo po ay merong dapat parating social distancing. Okay. So yan po ang kailangan nating i-observe. Yan po ang kailangan nating i-observe pag pumasok tayo ng National High School.
Yan po ang kailangan nating tandaan once po tayo ay pumasok sa Okay, next po. Noong July po ay nagkaroon tayo ng celebration ng National Disaster Resilience Month na kung saan meron po tayong tema, sama-samang pagsulong tungo sa katatagan sa gitna ng bagong normal. Ang ating paaralan po ay talagang masigasig sa ating pagkakaroon ng mga activities para tayo ay maka-adapt sa bagong normal. So kagaya po ng nakikita nyo sa larawan, meron din naman po kaming mga activities na ginawa na ito ay tugon sa paglaban ng COVID-19. Sama-sama po nating labanan ang COVID-19 upang ang ating pamumuhay, ang ating bagong normal ay maging normal na sa atin. So matuto na tayong mamuhay na kasama si COVID-19. Okay, sa lahat po ng mga pupunta sa aming paaralan, sana po tandaan po natin ang aming school safety protocols. Opo, wala po sana magagalit dahil po tayo ay nasa bagong normal laban sa COVID-19. Sa muli, marami pong salamat. At ako po si Maria Sharon Di Palma, SDRRM Focal Person. Salamat po, Ma'am Cha. Yan, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Sharon. So, katulad nga po ng binanggit ni Ma'am Cha, no? So meron po tayong minimum health protocols na pinatutupad sa eskwelahan. Sa lahat po ng personnel, lahat po ng mga bisita, stakeholders natin ay kailangan dumaan sa mga protocols na ito to make sure na hindi po natin i-spread yung virus sa ating school. So iniingatan po kasi natin na ang COVID ay kumalat sa ating paaralan. Okay, so Ma'am Cha, sana po nakinig po tayong lahat. At wag po natin yung gawin sa eskwelahan. Most po, dapat natin gawin niya mostly sa ating bahay para po ma-prevent po natin yung spread mismo po sa ating pamilya. Ma'am Mabel? Yes, tama ka dyan, Ma'am Monet. Hindi lamang naman po sa eskwelahan mangyayari ang mga pag-iingat na ito, lalong-lalo na po sa ating mga sarili. Kasi nga po, hindi po natin nakikita ang ating kalaban o yung virus na ngayon ay talaga naman po nakaka-apekto sa atin. Okay, kaya po yung ating pong mga health protocols gawin po natin sa loob at labas ng ating mga tahanan. Lalo na po ngayon na ang Cavite, ang Calabarzon ay under na naman po sa modified ECQ. So, ibig po sabihin nun, talagang matindi yung pagkalat ng virus. Ang pag-iingat po ay lagi natin gawin. At sabi nga po ni Ma'am Sharon kanina, lagi tayong magdadala ng pocket alcohol or pocket sanitizer sa ating mga bulsa para kung may kailangang hawakan, pagkatapos nun, pwede po natin i-sanitize kaagad yung ating kamay. And for the next speaker po, marami pong salamat, Ma'am Sha. For the next speaker po, marami po nagtatanong kanina, di po ba Ma'am Mabel sa mga questions kanina sa comments, marami po nagtatanong kung anong mga platforms po ba ang gagamitin. So, sino po ba ang magtatalakay sa platforms na ito, Ma'am Mabel? Okay. So, at this time po, para po matulungan tayo na maintindihan kung ano yung mga applications or mga platforms na gagamitin sa pagbubukas ng ating klase, ay atin pong maririnig ang ating IETS focal person na si Sir Dennis Gumbo para talakayin ang mga platforms and applications na magagamit po natin. Okay, so pakinggan po natin mabuti mga parents kasi ang dami na pong nagtatanong sa ito na po yung pagkakataon ninyo na binig para ma-download nyo na kung applications po yung kailangan natin. Good morning, Sir Dennis. Good morning po, Ma'am Luig, and good morning, Ma'am Monet. Maraming salamat po. Good morning, Sir Dennis. Ayan, so let me share my screen to you. So bago tayo magsimula, let's have first a comic strip lang naman.
Sabi dito nung isang parent. Ang lapit na ng pasukan, pero hindi ko pa din natin alam kung anong platforms ba ang gagamitin ng school. Ano ba yan? Sabi nga niya, o nga Mari online learning pa naman ang nilagay ko sa anak ko. Tapos hanggang ngayon wala pa rin response sa eskwelahan tungkol sa mangyayari sa atin. Ngayon, this is the right time and day for this specific discussion. So today, siguro kayo ay napapaisip na, nangangamba, kaya naman ay nagugulumihanan na sa mga mangyayari. At yung iba siguro ay, siguro nalilisik na ang mamata sa amin. So that's one of the reasons why we will conduct this kind of orientation. Sabi niya, we have the different platforms or applications for different learning modalities. By the way, once again, I am Mr. Dennis Gigi Gumbok, and I am the Information and Educational Technology Services Coordinator. And also, ano po ba itong munang IETS na to? Ang IETS po ay isang Information and Communication Technology Initiative po ng IMUS National High School. Ano po ang ginagawa po ng IETS? Kami po, at together po ng team, ay gumagawa ng paraan upang sa gayon ay mapakalap natin ang mga announcement, ang mga impormasyon na hanggat maaari ay mapapadaan sa lahat ng ating mga stakeholders. At the same time, we also conduct trainings for our teachers and students on how to use the different platforms for this new normal class. So ayun po yung isa sa ating mga bagay na nadi-discuss po ngayong araw. So siguro yung iba sa inyo magtatanong, bakit po wala sumasagot sa amin sa page? Bakit wala po sa amin nagre-response? Huwag po kayong mag-alala, inuunti-unti po namin ang mga queries nyo regarding the online class, sectioning at iba pa pong important matters. Ayan, so ano po ba yung mga kailangan munang paghandaan ng mga bata? Una, kailangan po meron silang tinatawag na Gmail account na under po yun ng Google. At the same time, meron din po silang Outlook account na under naman po ng Microsoft. Ang unang tanong siguro, bakit dalawang account pa po, sir? Una, dahil ang ating platforms ay hindi lang po nakafocus sa Google. At pangalawa, upang sa gayon ay mas madali po silang makapag-sign up sa ating pong mga applications na gagamitin para po sa new normal. But take it note, make it formal. That is the number one request of us to our students. Make it formal. Paano po make it formal, sir? Maaring gawin nyo po is surname_first_name@gmail.com, or you may use your first name, pasensya na, mali spelling, firstname_surname@outlook.com. Kailangan po natin masanay na sa ngayon pala na gumagamit po tayo ng mga formal names sa ating pong mga account. Una, dahil hindi lang naman po ngayon ito gagamitin, bagkus ay sa mga susunod pa pong mga araw at mga taon po ng ating pong pag-aaral. Ngayon, paano naman po kami mag-create, sir, ng aming pong Gmail and Outlook account? Una, maaari kayong pumunta sa www.gmail.com at hanapin ang create an account. Then fill out the necessary information. Yun po ang paraan para po makakuha po kayo ng inyo pong mga Gmail account. Sunod na tanong, paano naman po yung mga Outlook account? Paano po kami mag-sign up doon? Pupunta po kayo sa www.outlook.com, then look for create free account. Then fill up the necessary information. Ang unang tanong, sir, libre po ba ito? The answer is yes. Libre po ang pag-sign up po sa ating pong Gmail at Outlook account. Kaya wag po kayo mangamba kung sakaling hingan po kayo. Wala pong hihingin po sa inyong pambayad po sa paggawa po ng kanila pong mga account. But take it note po always na be vigilant and attentive po sa mga napipindot po nating mga anak. Ayan. So, never forget your email address and password. Ayan po yung isa po sa mga bagay na dapat hindi po natin makalimutan. Ang email address at password, wala pong ibang makakasagot sa atin kung tatanungin nyo po kami kung ano po ang password nyo, kung ano po ang email address nyo, kundi kayo po mismo. That's why we always encourage the teachers together with the students
na hanggat sa maaari ay make it formal. At yung password ay yung madali po nilang tatandaan. Kasi nga, ang ating problema, mabilis makalimot ang mga estudyante, at the same time, ang ilan po sa ating mga parents and teachers. So that's why we always need to remember our email address and password at the same time. Take it note, make it formal. Please make it formal. Ngayon, ang unang scenario, ang pangalawang scenario, ano naman ang kapakinabangan ng email address na yan, sir? Oo nga, malamang may mga FB accounts na yung mga anak namin. Paniguradong mayroon ng mga email yung mga yan. Bakit kailangan pa gumawa ng bago? Hindi po nila kailangan gumawa ng bago kung sila po ay naka-format email account na. So, ibig sabihin, kung sila po ay gumagamit na ng gmail.com or ng outlook.com na naka-formal na po, hindi na po nila kailangan gumawa po ng bago. Pero, yung mga naka-Yahoo po at hindi po mga naka-formal account, for example, gumamit po sila ng codename, hanggat maaari, gumawa po sila ng bagong account. Bakit po? Una, dahil parang mas madali na matagpuan po sila ng kanila po mga guro at mai-add po sa mga platforms. Pangalawa, upang sa gayon po ay masanay na sila sa paggawa po ng mga formal accounts. At the same time, hindi din po nangangahulugan na may Facebook account ay meron na pong automatic na Gmail at Outlook account. Just because Facebook allows to sign up using their mobile phone number. Ayan po isa mga concern natin. At the same time, ito po kasi gagamitin natin platforms ay gagamit po tayo ng under po ng Google and Microsoft company. So let's have the discussion about the online synchronous learning. Dito nyo po gagamitin yung inyo pong Outlook and Gmail account. Eh sir, saan po namin gagamitin yung Gmail? Siyempre, sa tinatawag natin Google Meet. Eh sir, saan naman po namin gagamitin yung Outlook? Siyempre, sa tinatawag po natin na Microsoft Teams. So, yung mga teachers, maaaring gumamit sila ng Google Meet. Yung iba, maaari rin gumamit ng Microsoft Teams. So, ibig sabihin, may pagkakataon, hindi parehas yung platform, kaya sa ngayon pa lang po ay ginagabayan na po natin ang lahat at binibigyan natin sila ng idea na hindi po standard lagi ang mangyayari. Eh sir, bakit hindi na lang po gawing isang platform? Just because the DepEd itself invests to those platforms. Sayang naman kung hindi natin gagamitin. At the same time, mas marami tayong platforms na malaman at magamit much better. Kasi nga, the industry itself requires a large of knowledge na kailangan pong malaman din ng ating mga bata. So, ang una natin ipapakita ay yung tinatawag po natin na Google Meet. Si Google Meet po ay meron pong ganitong klaseng environment. Kung mapapansin nyo po, meron siyang camera, meron siyang microphone, meron siyang join now, at meron din po siyang makikita Google Meet link. Ayun po yung umpisan na makikita po ng ating mga estudyante para po sa ating online asynchronous learning. Ngayon po, si Google Meet, ito po ang amin laging sinasabi. Bago po kayo mag-join, bago po kayo sumali, make it sure na kayo po ay naka-off ang microphone. On ang camera, pero hindi sa buong oras ng klase. Bakit po sir kailangan po namin i-off yung microphone? Just because para hindi po makadistract sa iba po niyang mga kaklase at sa mga teacher po na nagtuturo at nagsasalita during the online synchronous learning. Eh sir, bakit kailangan po namin i-on yung camera? Upang sa gayon ay makita po ng mga guro kung sila po ba mismo yung bata or estudyante po doon sa mismong section na yon. Eh sir, sabi niyo po, kailangan naka-off po. Ang gulo niyo kausap. Ganito po yon. Hanggat maaari, sa umpisa lang po natin pinapa-on ang camera. Bakit po? Kasi nga po, dahil may posibilidad na maubos agad ang data ng bata. Ang tanong, paano po naman malalaman kung sila po talaga at sila po attentive na nakikinig? Once na tinawag po sila ng kanilang mga teacher sa online class, they need to turn on their camera in response to their teachers. Ayun po yung isa sa mga rules and regulations po natin. Para sa gayon po, tulungan po natin
ang teachers at tutulungan din po natin ang bata na hindi po ganun kalaki ang data po na mako-consume niya during the discussion for online asynchronous learning. Ngayon, ano pong sunod na gagawin, sir? Pagka-join nyo po sa ating pong Google Meet link, ito po ang makikita nyo. Meron kayong makikitang change layout, may makikita kayong settings, may makikita kayong present now, at may makikita din po kayong chat box. Meron pong chat box ang ating pong Google Meet. Kung ang ating pong idea ay mahiyain po yung bata sa pagsasalita or meron po silang gustong itanong sa ating pong mga teachers, maaari po silang mag-chat at para ma-motivate or ma-notify sila ng kanilang mga guro. Pero hanggat maaari, kung sila po ay tatawagin ng teacher, ay makakasagot po sila sa kanila pong sa tanong po ng kanilang mga guro. Para sa gayon po ay interactive pa rin po ang discussion. Ulitin ko po, kung meron na po silang concern, they can chat it down sa kanila pong chat box at para ma-notify po ng kanilang mga teachers. At the same time, ngayon pa lang po, we are now asking for your permission to allow us to record the Google meetings. Bakit po, sir? Mamaya po, makikita nyo po ano po ang kahalagahan na naka-record po ang ating pong Google meetings. Pero once again, we are asking permission to our dear parents to allow us, teachers, to record all the meetings. Para po yun mamaya sa ipapakita ko pong discussion. Ngayon, after po nun, pwede na pong mag-discuss yung teacher. At the same time, ay nagkakaroon na rin po tayo ng online learning. That is the Google Meet. Sir, paano naman po yung Microsoft Teams? Ayan. This is the environment of the Microsoft Teams. Malinis, tingnan. At the same time, halos kaparehas din po siya ng environment ng Google Link. Maaaring mag-record, maaaring mag-share screen, maaari din siyang mag-raise hand upang sa gayon ay mapansin siya at makita po siya ng kanila pong mga teachers na gusto po nilang magsalita. At the same time, katulad po sa Google Meet, they can see the current people in this meeting. So, ibig sabihin ay yung po yung mga taong online at nakapasok na po sa meeting area. Ngayon, we have the suggestions. Ano po suggestions, sir? Ayun po yung mga bata or mga mag-aaral po na hindi pa po nakakapasok doon sa meeting online or doon po sa Microsoft Teams. So, ayun po yung mga possible po na environment na makikita nyo for the online synchronous. Once again, Google Meet and Microsoft Teams. They can be used by teachers. Maaring sa umpisa, siguro sabihin ng iba, ang gulo naman po. Pero unti-unti masasanay din po tayo. Sabi nga po nila, 1 week po or almost 1 week, gagamitin po yung for the orientation. So yung mga araw po, yung iba doon, baka sisingit po yung orientation on using different applications and platforms na mas higit na maiintindihan po ng ating po mga estudyante. Ang sunod na senaryo, may paraan ba para kahit paano ay makita namin ang pinaggagawa ng mga anak namin sa online? O nga eh, parehas kami nagtatrabaho ng asawa ko. Paano namin mamomonitor ang ginagawa ng mga anak namin sa online class? Dito na po papasok, hindi natawag po natin na Learning Management System. Learning Management System ay isa pong application that allows to deliver educational courses, training programs, and learning and development programs. So para po masigit po natin maintindihan, let's have different examples that we may use for learning management system. First, we have what do we call the Google Classroom. Second, we have the Microsoft Teams. And the third one ay yung binababa po ngayon po na Department of Education na Moodle. Ayan. So Moodle po is one of the LMS na galing po sa central office. Pero hihintayin pa po natin ang training po nito sa ating mga teachers upang sa gayon ay mas maging expert po sila sa paggamit ng tinatawag po natin na learning management system na Moodle. But for now, ang i-discuss pa lang po natin ay yung Google Classroom at yung ating tinatawag na Microsoft Teams. Take note,
Sir, ano na naman pong gagamitin account dyan? Ang gagamitin nyo pa rin pong account ay parehas na account na ginamit nyo po sa una po nating application. Kaya po ang mangyayari, kung ano po ang unang application na kung ano po ang unang account ng Gmail, ay yun na po ang gagamitin natin hanggang sa kaduluhan ng ating pong discussion for the whole school year. At the same time, with the Outlook account. So una, discuss po muna natin yung tinatawag natin na Google Classroom. So this is the basic environment of the Google Classroom. Ayan po, ito po yung mga nag-online learning last time. Sila po yung mga nag-add po sa akin as a teacher and as student. So as you can observe, the Google Classroom can manifest different classroom virtually, but using one Google account only. So ibig sabihin, yung Google account po ninyo as a students, ayun na po ang gagamitin po ninyo sa ating pong Google Classroom. So maaaring may pagkakataon na si teacher may sarili siyang Google Classroom, o kaya naman sa isang Google Classroom maaaring mayroong isa, dalawang teacher na maghahati. So ayun po ay jurisdiction na po ng ating mga kaguruan. At the same time, para naman po namin mga monitor, katulad po na tanong kanina, the Google Classroom also looks like a Facebook group. Ulitin ko po, Google Classroom is also look like a Facebook group. Paano naman po kami mag-join dyan, sir? May dalawang paraan. Una, yung nakikita nyo pong class code dito po sa may ibabaw. Let me zoom in. Pag-zoom in ba? Ayan. Okay, yung class code po doon sa taas. Ayan. Zoom in po natin. At the same time, meron po kayo makikita dito na class code. Sorry. Ayan po, ito po yung class code. At the same time, meron po isang Google Meet link. Pero itong Google Meet link na to ay nakadepende po sa teacher na magbibigay. Ulitin ko po, the class code and also the Google Meet link. At the same time, maaari din po i-add po ang ng teacher ang inyo po maanak kung hindi po sila maka-join through Google code or class code by their respective Gmail account. Once again, kaya po ina-encourage po namin ng lahat na gumamit ng formal email accounts. Ngayon, ito po yung another tab po na tinatawag nating Google Classroom. We have what do we call the classwork. The classwork are the compilation of all the activities of your respective students. So, ibig sabihin, lahat po ng mga gawa ng mga estudyante ay mamamonitor po dito po sa ating classwork. Lahat po ng post ng ating pong teachers ay mamamonitor po dito po sa ating classwork. Dito rin po nakalagay yung mga activities, assignments, and other works na kailangan po ipasa ng bata at kung kailan po yun na-post at kung kailan po ang deadline. At the same time, makikita nyo rin po dito kung sino-sino po ang mga estudyante na nandoon sa ating pong Google Classroom. Eh sir, paano naman po namin mamamonitor? May mga pagkakataon na maaaring mag-offer po si teacher na i-add din po kayo sa inyong pong mga respective Google account. Maaari din naman na makita nyo yung inyo pong mga online class ng mga anak sa pamamagitan ng pagkuha po ng kanila pong mga email accounts at password at the same time. Upang sa gayon ay makita nyo po kung totoong nag-submit, kung kailan nag-submit, at kung ano pong score ng ating pong mga estudyante. At the same time, makikita nyo din po dito ang lahat po ng scores ng inyo po mga anak, pamangkin, at mga mag-aaral sa specific na Google Classroom pong ito. Dito nyo po makikita kung sila po ba ay nag-gradean ng teacher sa raw score, kung ano po ang grade na binigay at the same time. At the same time, ay makikita nyo rin po kung ano po ang status na ng inyo pong mga anak. Ayun po ang tinatawag natin na Google Classroom. Dito rin po ilalagay ang lahat po ng post na announcements sa ating pong online delivery learning modality. Ibig sabihin, halimbawa kung si teacher po ay nakapag-post po dito, lagi pong babantayan po ng bata kung meron pong notification na papasok sa kanila pong mga gmail.com. Ibig sabihin, magno-notify po yun sa kanila pong respective accounts.
Ayan. So wala pong ligtas na hindi po masasabi ng bata na hindi siya informed sa teacher, hindi niya alam kung ano yung pinost ng teacher kasi lahat po ng kanila pong mga account sa Google ay konektado po sa isa't isa. That's how Google Classroom works. Let's have now what do we call the Microsoft Teams. Microsoft Teams is literally what do we call Teams. It can be used for learning learning management system. Ngayon, as you can observe, meron po ako ditong ginawa na pong apat. I can create by having the sections. I can create by putting a subject area. I can create by putting a institution in a specific teams. So as you can see, meron din po ditong activity notification. Meron din po ditong chat. Dito po sa ating kaliwang part. Meron din po ditong assignments. Meron din po ditong calendar. At the same time, files na mga naka-upload na. Let's have first one of the examples that we have. Ito po yung ating tinatawag na teams. So sa teams ko po, meron ako yung example. We have the graphics design. Meron kayong makikita doon post ng teacher. At the same time, may makikita kayo doon na digital notebook. Digital notebook is one of the advantage or features of the Microsoft Teams. Ang tawag po natin dito is OneNote Classbook. It is served as your digital notebook. So instead of writing down all the notes in a typical or ordinary notebooks na sinusulat po natin, meron na po silang automatic na digital notebook na po sa ating Microsoft Teams. Once again, ano pong gagamitin account? Si Outlook account naman po ang gagamitin po sa part po na ito. Ulitin ko po, Outlook account po ang gagamitin po sa part na ito. So, ibig sabihin, yung Google Classroom, ang gagamitin natin doon, Gmail account. Sa Microsoft Teams, ang gagamitin po natin doon ay yung ating pong Outlook account. So, dito, pwede sila makipag-collaborate together with their co-students. They can have the lectures of their teachers. At the same time, they can have their own digital notebook by having the OneNote Class Notebook. Ang intensive training nito ay kukonduct natin siguro sa mga susunod na mga buwan or araw po or linggo. So this is also shows grades. So katulad po kanina doon sa ating learning management sa Google Classroom, it also shows the raw score of the students. So maaari pong i-export into Excel. Maaari din po siyang makita nyo po as a parent if you have an access to their respective Microsoft Teams. Ayan. That's how the two learning management system works. Ngayon, sir, may sinasabi ka po kanina na kailangan po namin i-record yung ating meetings. Bakit kailangan po nun? Dito po babagsak yung tanong na ano po ang gagawin kapag po na-disconnect yung aming pong mga anak sa lesson. Eh nagtuturo po yung teacher, na-disconnect po siya dahil of slow internet speed or dahil po na-disconnect siya because of some reasons. Dito na po papasok yung tinatawag natin na cloud storage for records. Cloud storage ay manggagaling po sa ating pong mga teachers na naka-assign po sa specific subject at specific sections. Ano pong purpose po nito? Sa cloud storage, maaari po nilang balikan, i-replay, at ulit-ulitin ang mga recorded meeting just in case na hindi po nila naintindihan o na-disconnect po sila sa kanila pong mga estudyante or sa kanila pong mga subject. So, ibig sabihin, halimbawa, sabihin lang natin na, sir, hindi ko po naintindihan. In the ordinary classroom, ulitin yun ni teacher. Pero pagdating dito, maaaring ulitin ni teacher, at the same time, ulit-ulitin ng bata by just replaying the video of the recorded meetings. Ayun po yung isa po sa mga features na gusto po natin i-emphasize sa online learning. They can replay the video as they want to, para po kahit paano, kung hindi po nila naintindihan agad, maaari pong
balik-balikan nila yung lesson. At the same time, it will serve as the portfolio of the students for their activities. Ayan po, that's the purpose of cloud storage. But take it note that the link will be shared to their respective email accounts only. Ibig sabihin po, hanggat maaari, ang ating pong mga bata, hindi po nila i-share sa iba na hindi po nila kakilala ang kanila pong mga email accounts. Para sa gayon po ay ma-secured po natin ang ating pong mga files. The same time, ang tanong siguro ng mga ibang parents, secured po ba ang mga pinipresent nating applications? The answer is yes. Ito po ay safe na gamitin. But take it note, the URL link po bago tayo mag-click. Baka kasi may mga sumusulpot na mga spam or may mga sumusulpot po mga advertisement na hindi po kaaya-aya. Ayun po ang ating pong mga babalikan. So that's why we always make sure that our students, our parents, and teachers are always vigilant and attentive to the specific links. Ayan po. That's the purpose of cloud storage for the records. Ngayon, ano ba po yung iba po namin pwedeng gamitin? We have what do we call the G Suite account. So G Suite, ito po yung ating pong mga applications under po ng tinatawag natin na Google. They have the Google Forms, they can have the Google Docs, the Google Slides, Sheets, Calendars, and more over or many more. Ibig sabihin, hindi lang po pala Google Classroom ang gagamitin po namin, sir. Hindi lang po pala Microsoft Teams ang gagamitin. Hindi lang po pala Google Meet ang gagamitin. There are so many applications that can be integrated to those specific learning management systems. Once again po, ayun po yung mga applications na pwede pong gamitin po ng teacher. Safe po ba ito? Yes po. Safe na safe po ito. At the same time, ang gusto natin sa online is we have the what do we call collaboration. Si bata nasa kanilang mga tahanan, si teacher nasa bahay din, pero they can collaborate to one another. How? By having the shared file to their co-classmates or co-students. So ibig sabihin, possible pa rin po pala, sir, yung group activities? Yes. Possible pa rin po pala na 2, 3 o groupings po ang ating pong gagawin sa online delivery? The answer is yes. Sir, possible din po bang mag-online assessment po kami? The answer is yes. So ayun po yung mga tanong siguro na bumabagabol sa ating maisipan. Paano po ba mangyayari, sir, sa amin sa online learning delivery mode? Other than that, we have what do we call the Office applications. Since ang ating pong Outlook account ay free, ito lang po ang makikita nilang mga applications na magagamit po nila na libre under the Microsoft. So we have the OneNote, we have the PowerPoint, Word, Sway, Outlook, and so over or moreover. So ibig sabihin, hindi lang po pala yung G Suite kanina yung pwedeng gamitin. Marami pa pong pwedeng magamit na applications online. Ayun po isa sa mga kagandahan po sa online. There are so many applications na pwede nating magamit. Ito po ba ay libre, sir? Yes, libreng-libre po ito. Kaya wala po magsasabi na, pengi po pambili ng account? Wala po kasi po ito ay libre. Kung si teacher po ay gagamit pa po ng other applications aside from this, make it sure lang po na wala pong hinihingi sa inyong mga credit card number, wala pong hinihingi po sa inyong mga GCash account. Ayan po. Kasi lahat po ng ginagamit po ng mga kaguruan ay libre. So ibig sabihin wala din pong gagamitin or wala din po silang babayaran ng mga estudyante. Ayan. So those are the applications under the Google and the Microsoft. Sir, ano pa po iba po namin pwedeng gamitin? We can use Flipgrid, Kahoot, and Quizzes. If you want a gamified application, you may use Kahoot and Quizzes. If you want to empower your voice, to share your voice, you can use the Flipgrid. Flipgrid is one of the applications under Microsoft that you can integrate para sa gayon po ay makapag-share pa rin po sila ng kanila pong mga videos
At the same time, ay possible pa rin po ang mga graded recitations or oral recitations. Flipgrid is a safe application po. If your children ay fanatic na tinatawag nating TikTok, ayan, so si Flipgrid po ang katumbas niya in the online learning delivery. This is used for learning modality or online learning modality na pwede pong safe, at the same time ay hindi po risk po sa mga contents kasi lahat po ng contents po dito ay validated, at the same time ay secured po by their specific server. Ngayon, ano pa po yung iba po namin pwede pa pong pupuntahang learning resources? Ito na po yung tinatawag natin na ino-offer na DepEd Commons. If you are familiar with DepEd Commons, ito po yung isa sa mga online learning platforms na pwede po natin gamitin just in case na kung tayo po ay gusto ng mag-advance reading sa ating pong mga lessons. So maaari po kayo pumunta sa https://commons.deped.gov.ph. You can see there from kindergarten to grade 12 lessons. Ayan po. Or you can go to lrmds.deped.gov.ph. Ayun po yung mga websites na kung saan ay pwede nyo pong puntahan kung gusto nyo pong magkaroon ng additional learnings or advanced readings ang inyo pong mga anak. Those are the platforms validated by the Department of Education. Ngayon, in our school, Imus National High School, also with the help of the Rotary Club, offers what we call the Asia Ruggedized Education System. With the joint effort po ng Rotary Club of Ladner and Rotary World Health Canada, together with the President Bonnie Sutherland and Director Elena Agala, with the help of the Rotary Club of Ladner, Bridget Jacob, and Richmond Sunrise, with the help po ng ating pong Rotary Club of Imus, Engineer Eric Ko, and Rose Baguio, the Champion President of Rotary Club of Imus, binigyan po nila tayo ng access po sa mga different learning resources offline nung way back February. Ngayon, with the initiative of the school, we uploaded all the files, the links, to our website upang sa gayon ay maaari nyo po puntahan at masilip po kung ano po ang mga pwedeng i-offer doon sa ating learning resources. Ito po isa sa mga inisyatibo ng paaralan upang sa gayon ay magkaroon po tayo ng other learning resources sa pwede pong basahin ng ating mga bata sa bahay. So saan po tayo pupunta? You may go to https://www.imusnhs.edu.ph/ares. Once again, ito po ay school initiative with the help of the Rotary Club of different countries. Yan po. Ngayon, another scenario siguro na tanong sa atin, puro na lang ba tungkol sa online? Paano naman kayo mga modular? Paano naman na kayo makakuha ng announcements kung modular nga po kami? Ito po ang kasagutan sa inyong mga katanungan. We have what do we call the modular digitize. Modular digitize, sabi nga po ni Sir, we have the offline flash drive. You can give us the flash drive. Then we will save those files validated by the central office, yung mga modules po ng central office. Hinihintay pa po natin siya. Pero, maaari na po kayo magbigay po ng inyo pong mga flash drive dito sa ating eskwelahan upang sa gayon ay masave na po ang mga files po ng modules and other learning materials. Paano naman po sir kung gusto namin pong makatulong? Maaari po kayo mag-donate ng inyo pong mga used. Okay po, ulitin ko po, maaari kayo mag-donate ng inyong used but functional flash drive ng mga learning materials or blankong flash drive sa ating pong mga learners. Para sa gayon po, yung mga hindi po natin masyado or
Kumbaga, yung mga hindi po masyadong makabili ng flash drive ay matulungan po natin. Sir, may specific po ba storage capacity? Wala po. Pero take it note na larger storage capacity, mas marami po ang may stored files. Yun po, we have the offline flash drive. Eh sir, paano naman po kami mga modular frame? We have your drop your module here. So kanina, sinabi na po ni sir na ang mga bata po ay makaka-receive po ng modules direct from the school na validated po ng ating pong central office. So hinihintay pa po natin sila na makapagbigay po sa ating pong mga eskwelahan. Ngayon, ang sunod na tanong kanina, paano naman po namin malalaman yung announcement? Different grade level for the school year 2021 or 2021 ay gumawa po ng kanila pong respective FB groups. So meron po tayong FB group for the grade 7 students. So pupunta po kayo or pwede nyo pong hanapin through FYI grade 7 space dash INHS. Sana po ang mga kasali po dito ay mga grade 7 students. Para po sa gayon ay yung lahat po ng announcement po ng ating pong school ay ma-designate po ng mas maayos at mas malinaw po sa ating pong mga estudyante. Maaari din po pumunta ang ating pong mga grade 8 students, parents, to the FB group FYI grade 8-INHS. So maaari nyo pong puntahan po yung link. Mamaya ipopost po natin yung links po ng ating pong mga groups para sa gayon po ay madali nyo pong ma-access. That is for the grade 8 students. Meron din po tayong group for the grade 9 students which is FYI grade 9-INHS. So ito naman po yung groups para naman po sa mga estudyante natin na incoming grade 9 students. At the same time sa ating pong mga grade 10 students, where FYI grade 10-INHS. So ito po yung mga FB groups na maaari nyo pong punahan para po ma-secured ang announcement at mapangalagaan po natin ang updates and information po ng ating pong mga teachers at students. Maaari din po kayong pumunta sa ating pong official Facebook which is Imus National High School Main na naka-live po tayo ngayon at sa ating pong DepEd tayo Imus NHS-Calabarzon. So yung link po ay nakalagay na po. So sa Imus National High School you may go to facebook.com/Imus National High School Main. And for the DepEd tayo Imus NHS you may go to DepEd tayo INHS 301196. Doon po sa mga nagtatanong, ano pong school ID? 301196. Ayun po yung nakalagay po sa ating pong mga links. School ID po natin is 301196. Maaari din po kayong pumunta sa ating pong official website. So, https://www.imusnhs.edu.ph and also to our official YouTube channel po which is nakalive po tayo. We have the INHS 4.0 Bagong Normal. Ang laging tanong sa atin, Sir, pwede po bang makahingi kami ng kopya ng video na to? Ang video pong ito ay naka-record na po. Ibig sabihin, once po na natapos na po itong ating YouTube live for today, automatic na po na ang ating pong video po ay mapapanood nyo na ng paulit-ulit sa ating pong Facebook page at the same time sa ating pong YouTube channel. Ayan po. So, ayun po yung mga pwede po natin puntahan upang sa gayon ay ma-review po natin ang ating pong orientation for today. So, gusto ko na po mag-share sa inyo na isa pong video from the DepEd Philippines. Actually, natuwa po ako dito at the same time ay goosebumps po ako. I hope na ma-enjoy nyo po siya. Martin. Kasi ang ingay ko daw. Guys, ang hirap naman ng fraction homework ko. Sige nga, madali lang yan.
May recital kami kaya ang daming practice. Tatampo na nga ako sa'yo kasi hindi na tayo halos nakakapag-usap eh. Naman eh. Siguro, ikaw ang star doon, ano? Ano costume mo? Okay ka naman. Nahihiya ako eh. Sige na. Please. Nak, dinner's ready. Sige po, Dad. Susunod na po ako. Okay. Yan po. So I hope that this online learning delivery mode po will be safe, secured, and private to all of us. So once again, my name is Mr. Dennis Jijibumbok, and thank you very much for this wonderful opportunity, and God bless you all. Thank you. Thank you po, ma'am. Ayan, okay. So, Thank you, Sir po, Dennis. Napaka-concise and precise explanation mo sa different platforms na kailangan natin gamitin. So again, paalala lang po parents, katulad nga po yung huling video ni Sir Dennis, kailangan po masiguro natin na safe yung ating mga anak. So, kailangan po natin silang laging bantayan. Lalo na po ngayon na ang bata nga po ay nasa bahay na po natin. So, mas ngayon po namin kailangan ng inyong suporta para po sa pag-aaral ng mga anak. At katulad po ng binanggit kanina ni Sir Dennis, siguraduhin po natin ang ating mga anak ay may Gmail at platforms na gagamitin para po sa kanilang learning. At hindi lang po tayo online learning, meron din po tayo modular learning, mga Bel. Yes, tama ka doon, Ma'am Monet. Maraming salamat po, Sir Dennis, sa very comprehensive at very clear na pagpapaintindi sa ating mga magulang, sa ating mga estudyante, kung ano ang mga magiging mangyayari sa darating na pasukan. Again, hindi lang po tayo online learning. Meron po tayo modular learning delivery mode. At hinihingi po talaga ng bawat isa, lalong-lalo na po ng pamunuan, ang shared responsibility between the school at ng ating mga magulang. Huwag po natin nahayaan na sa eskwelahan na lamang po
Ang lahat, kailangan po namin ang inyong tulong para po mas maging maayos itong kakaharapin po nating bagong sitwasyon ng ating edukasyon sa Yes po, kaya po mga parents, dahil nga po new normal, kahit sabihin natin hindi po natin ito era, hindi po natin ito panahon, this is about time that we learn and relearn kung ano po yung mga bagay na pwede natin gamitin to help out our students and our children especially. So kahit po hindi tayo techie, kailangan po natin maging techie kasi yun po yung pangangailangan sa kasalukuyang panahon. And speaking of technology, kailangan po sa paggamit po natin ng technology, alam po natin mga bagay at attitude na dapat natin ginagawa. At very timely po, kasi marami po kami nakikita doon sa mga comment section natin na may mga bata na mayroong mga sinasabi na hindi dapat sinasabi while on live. So, para po mas maintindihan po ng mga bata, particularly at ng mga magulang, ano po ba yung mga dapat natin gawin sa net. So nandito po, tinatawagan po namin ang head po ng ESP department at ang OIC po ng MAPE department to discuss po ano po ba ibig sabihin ng netiquette at ano ba yung ating mga ginagawa. So nais po namin tawagan, Ma'am sino nga po ang siyang speaker for today? Okay. At this time po, ang atin naman pong speaker nga ay magmumula sa department ng ESP. Ang ating head teacher 6, si Ma'am Ellen Lomeda. Mga mag-aaral, pwede nang i-off ng mga mag-aaral ang kanilang camera para hindi naman mabilis maubos yung kanilang data. And later, nabanggit na rin, during recitation period, kung kailangan na magsalita ang bata, that is the only time for them na i-open uli yung kanilang camera para sila ay makita doon sa screen. Ayan. So number 5, use the chat box for questions and clarifications. So ayan. Kung meron mga tanong ang bata na hindi naman niya masabi doon sa discussion nila, so dyan po siya maglalagay ng kanyang mga queries sa chat box. And then, ika-6, avoid shared screen unless told to do so. Ayan. So yan po ay para hindi tayo makaabala ng oras o panahon ng iba. Ayan.
Be vigilant to the pin screen. Avoid unnecessary apps. Yan, lagi po tayong nakabantay dapat doon sa ating screen. Kasi minsan sa paglikot-likot natin diyan sa ating computer, hindi natin namamalayan na nawawala pala tayo. O may napipindot tayo ng mga hindi magagandang bagay. Yan. Sunod po. Though the camera is off, always be attentive to respond. Ayan yung sinabi kanina ni Sir na bigla-bigla baka bigla kang tawagin ng iyong teacher, dapat bilang mag-aaral, handa ka. Kaya hindi din pwede yung dahil naka-off si camera, aalis ka. Kailangan ready ka din na nakikinig para anytime na magkaroon ng discussion at matawag ang pangalan mo, ikaw ay makakasagot sa recitation ni teacher. And then, do not leave the Google Meet though your teachers send a link of activities. So mahalaga na lagi tayong nandyan, naka-online tayo during our Google Meet kasi dyan ibababa ni teacher lahat ng mga gusto niyang sabihin para sa inyong mga araw ng pag-aaral. Kasi nga po dahil online tayo, number 1, be prepared. Set up your space. Make sure it's quiet and uninterrupted. So yan. So inaasahan natin ang ating mga guro ay handang-handa na sa darating na pasukan na pagpaplanuhan na nila kung saan sila lulugar para sa kanilang pagtuturo at ang lugar na kanilang gagamitin ay tahimik. Kung saan walang maraming noise, kung saan masisira yung pakikinig ng bata sa kanyang mga sasabihin. Makatulong para sa pag-alala natin ng mga bagay-bagay. So reminder lang din para sa ating mga guro, dahil nga po yan ay recorded, muli nating pinare-review at pinaalalahanan sila doon sa ating Code of Ethics for Professional Teachers. Ganon din, syempre, lagi nating huwag kakalimutan yung mga concerns na nakapaloob doon sa ating Child Protection Policy. Yan. So, kailangan bilang guro, maging maingat po tayo sa pagde-deliver ng ating mga salita. Next, number 5 po. Before recording, ask for parental consent. Ayan. So, nabanggit na po yan kanina. Para sa slideshow presentation naman, just upload it to the Google Drive and open the G-Slides. Ayan, nabanggit na rin po ni Sir Dennis ang ating mga applications. Ayan. So ano naman po yung mga don'ts o yung hindi natin dapat gawin sa online delivery modality? Para sa ating mga learners, ayan, don't take for granted your online class. Yan po. Dahil noong may pasok o may face-to-face tayo, isa sa suliranin ng paaralan ay ang mga paghanap sa mga mag-aaral. So ngayon pong online ang ating klase,
lalo't higit nating kailangan na nakamonitor ang mga bata. Ayan. So para sa mga bata po muli, do not be so confident. It's very important for all the learners to attend online class and submit homeworks. So dapat hindi kampante. Dapat naiisip natin ang kahalagahan ng pag-attend ng ating klase at paggawa ng mga takda. Kasi ngayon na iniintay natin ang paglabas ng mga bagong guidelines tungkol sa pagmamarka, ay kailangan ay masiguro natin na tayo ay makakasunod sa mga requirements. Kasi napakahirap po sa atin lahat na tayo ay nasa new normal ngayon, pare-parehas pa nating hindi naiintindihan yung pagbaba ng assessment. Kaya para sa ating mga mag-aaral, so wag tayong masyadong makampante. Kailangan nating pag-isipan at ihanda ang ating mga sarili na ang pag-aaral sa bahay, sa ating online delivery ay hindi natin dapat gawing biro. Sunod, do not act differently in front of the camera. Guard your actions and your language. Be aware that everybody is seeing you when your camera is on. Be respectful at all times. Ayan. So, para sa mga bata, ingat-ingat tayo sa ating mga kinikilos at sinasabi kapag tayo ay nasa online class and even doon sa ating mga pag-chat. Kasi nga, sabi nga ni Ma'am Monet kanina, recorded ang ating mga session. Kaya dapat pinag-iisipan natin kung ano lang yung dapat nating sasabihin. Sabihin doon sa ating chat box. Ayan ha. Kung ano yung ating ginagawa, nagre-reflect diyan ang ating personality. Yan. Para naman sa ating mga guro, ano naman yung mga don'ts? Ayan. Avoid unstructured lessons. So, yung pabigla-bigla at hindi na paghandaan. Ayan. Kaya nga po tayo mga guro, meron tayong mga lesson plans or lesson exemplars para maging guide natin kung ano nga ba yung dapat natin gawin sa ating mga sessions sa ating mga bata. Next, avoid short deadlines for completing works. Ayan. Since online po ang ating mga klase, inaasahan na ang ating mga guro ay magbibigay ng sapat na panahon para magawa ng mga bata ang kanilang mga homeworks and home tasks ng mas mahaba ang oras. Considering po na ang ating mga bata ay regular ang schedule, meron pa rin tayong 8 subjects na sinusunod, pero sa ating ginawang online, ayon sa ipinresent ni Ma'am Martin, dalawang subject tayo per day na may 2 hours na time. Kaya sa isang araw, ang concentration ng ating mga mag-aaral ay 2 subject. Ganun pa man, inaasahan na hindi naman masyadong, marami. Ito number 3, don't give too much work. Hindi naman masyadong marami at hindi masyadong maikli ang oras para sa pagsasagawa ng mga gawain. Ayan. At isa pa, para sa ating mga guro, dahil tayo ang driver ng ating mga klase. Ayan, number 4, do not be absent in online class. Ayan, kasi tayo ang timon ng ating mga klase, kaya
kung mawawala tayo sa ating oras ng klase during online class, so wala rin pong gagawin ang ating mga sa internet. Wala siyang internet connection. So mga magulang, kung gusto nyo tumulong, dalawa ng flash drive. Isa para sa anak nyo or isa para sa mga batang nangangailangan na walang-wala talaga. Ang tanong, paano namin yan, sir, kung ako ay meron ng digitized copy? Huwag na ka mag-alala dahil kung ikaw ay online talaga at malakas ang connection ng internet mo, kaya nating ipadaan through internet ang ating mga digitized copy. So yun na lamang mga flash drive na binigay ninyo or dinonate nyo or nilagay nyo dito, ay pwede na nating ilaan doon sa ating mga mag-aaral na walang-wala. Doon naman sa cards, ito ay para lamang sa mga incoming grade 7, from grade 6 na promoted to grade 7 at mga transferees. Sila lamang ang pwedeng magbigay ng mga card. Yung mga old students need not to submit cards kasi nasa amin yon. Okay. Kailan ang deadline nito? Walang deadline ang pagbibigay ng card, Pwede tong anytime within first grading period na magsasubmit ng dokumento. Anong kaibahan? Pagka wala kang card. Pag wala ka kasi document na sinubmit dito sa ating paralan, temporary enrolled ka. Pero kung ikaw ay meron ng mga pertinent documents as our basis, so magiging officially enrolled ka. Ano po? So ulitin natin, hindi kailangan na magmamadali. Anytime na makadrop by ka sa school,
and then observe health and safety protocols, ibabagsak natin o ibababa natin o submit natin ang ating mga card. Ang releasing of card po ng mga previous year level, grade 7 to 10, ay gagawin na nating online or digitize ang pagbibigay ng ating mga card. So to avoid yung ating social distancing, ang bibigyan lang natin ng hard copy ng card natin ay yung mga transferred, mga transferred students, lalabas sa ating paaralan. Pero wag pa rin mag-alala, nationwide iisa lang ang patakaran ng Department of Education. Until December 2020 ang deadline ng mga submission of documents, So hindi na dapat natin problemahin 'yon. I-enroll niyo ang inyong mga anak kahit saan niyo gusto, and then school to school na po ang transaction. Mag-request ang school kung saan siya nag-transfer at kami na ang magpapadala doon. Then doon naman sa nagtatanong during online class kung mag-uniform, Ideally, kung may uniform naman kayo, pwede yang isuot para ang bata hindi na maghahanap ng isusuot pa. Papalit-palit ng damit kada virtual learning. Pero kung wala naman, okay lang yun, but dress appropriately. Bawal yung magsando, bawal naka-short, o kung ano man hindi kaya-aya. Pinaka-maganda na yan, kung ang damit ng inyong anak ay Sunday dress. And then yung sa module distribution, ay maraming mga kaparaanan yan. Pwedeng ang mga magulang na kayang dumaan sa paaralan, siya ang kumuha, mga magulang. Pag hindi makapunta ang mga magulang, meron tayong tinatawag na barangay coordination. Doon natin ilalagay o i-deliver sa mga barangay or sa mga partner establishment natin. And then yung mga bata, after nila masagutan yung task assigned sa kanila for the week, pwede nilang ihulog ang modules sa mga designated areas, or pwedeng ipadala ng mga magulang ng mga bata sa kanilang magulang kung sila ay makadaan sa paaralan. Ang Imus National High School naman ay napakalapit, kahit sa hindi tayo malayong lugar, kaya accessible yung ating mga May nagtanong naman tungkol sa online, yung home base, lalo na si Sir Di Mapili, meron pong mga panuntunan kung ang teacher ay mag-avail ng home base at online learning delivery. Titingnan natin kung ang capability ng internet, sustainability, yung equipment or mga gadget na kanyang gagamitin. Pag nakita natin na pag hindi, nag-click ba ang aking audio? Pag hindi naman pumasa doon sa qualification, standard set by the Department of Education, hindi natin pwedeng pilitin ang teacher na mag-online. Kasi maaaring magkaroon tayo ng problema. Ganun din yung mga mag-aaral. So, ang pinakamahalaga sa panahon na ito kung paano natin makontak, mabigyan ng feedback, makahingi ng assistant ang ating mga mag-aral, lalo na sa ating mga
learners na under the distance modular. Ano po? May nag-post din na mga magulang na busy daw sila. Busy sila at wala silang panahon sa pagbigay ng assistance sa inyong anak. So bago tayo magtanong ng mga ganyan, no? Mag-reflect tayo, no? Kung anong dapat nating gawin. Kami sa DepEd, lalo na sa Imus National High School, pinilit naming abutin at pinilit naming bigyan ng magandang serbisyo ang ating mga mag-aaral. Magulang, gising ka naman. Anak mo yan, mag-aaral mo yan, gawan mo ng paraan. Huwag mong iasa sa paaralan, lalo na sa mga publikong paaralan, ang lahat na obligasyon. No? Mag-partner nga tayo Di ba? So kung ikaw ay busy ka, so meron tayong tinatawag na learning community. Yung kapitbahay nyo, o yung kuya at ate, na maaaring mag-assist doon kay Bunso para matulungan siya doon sa kanyang mga self-paced learning ng ating mga modules. At kung ang katwiran mo talaga ay walang-wala na makatulong sa anak mo, pwede kang maghanap, no, within the community. No? Huwag tayong tumigil. Tulad ng DepEd, hindi kami tumigil para lang mabigyan ng magandang kinabukasan at kaalaman ang ating mga anak. Ano po? Sa mga magulang, may mga katanungan, hindi na namin sinasagot pa isa-isa dahil almost 9,500 po tayo, ay meron po tayong mga mechanism na ginagawa. Nagpo-post tayo through Facebook sa mga announcement at advisory. Magbasa kayo, no? Huwag yung pagbukas pa lang ng internet, pagbukas pa lang ng Facebook, nagtanong ka na agad, no? Tulungan tayo dahil yung oras ng kakasagot namin ay mauubos sa mga tanong na paulit-ulit na naming sinasagot. So magbasa. Pag napunta kayo sa ating website, lahat ng inyong mga pangangailangan, lahat ng inyong katanungan, lahat ng updates, updated doon. So maaaring din na kayo magtatanong. Kaya wag po kayong magalit kung ayaw na naming sagutin sapagkat na-provide na namin ang sagot sa ating mga website. Ano po? At sa mga magulang na hindi pa rin nakikita ang kanilang mga anak, wag po kayong mag-post. Kasi po, meron po tayong netikit. No? Pag ang inyo pong comments ay hindi kaya-aya sa mata ng mga nanonood at nagbabasa, ay aalisin po namin kayo at mawawalan na po kayo ng karapatan na ma-view ang ating Facebook. Ano po? At sa mga hindi totoo at piking mga account ay tinatanggal namin. So magiging magalang, irespeto natin dahil ang Imus National High School ay grabe ang sakripisyo, no, para sa ating mga mag-aaral. Na kahit nga sa mga panahon na delikado, andito kami. So mga magulang, magtulungan po tayo. Ano po? At kung alam niyo po naman ang sagot, community partners tayo, pwede niyong sagutin yung mga makukulit na mga magulang na tanong ng tanong, nandyan naman ang sagot na pwede niyo namang sagutin. Yan po. So ano pang mga katanungan na pwede nating mabasa or sagutin, Ma'am Monet? Okay, so ito po yung isa ko. Pwede daw po ba, sir, na yung kanilang digitized module ay isend na lang daw po through email para hindi na daw po kailangan pang magbigay at mag-pick up ng USB? Lilinawin natin. Galing po kay Ina. Lilinawin natin na itong flash drive, hindi ito para sa mga merong internet. Itong mga may kakayahan, no? Ang flash drive po ay isang alternatibong kaparaanan
na kapag ikaw ay magkaroon ng aberya sa internet, may flash drive ka. Drive yan, pwede mong ipahiram sa kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo, sa mga paryente mo, o sa mga taong wala. Kasi hindi pwede na kami nanggagaling lang sa paaralan ng tulong. Dapat interconnected tayo. Kung mabigyan namin kayo ng tulong, nabigyan namin kayo ng flash drive at may laman ng mga self-learning modules, ibahagi mo yan sa iyong kapitbahay, ibahagi mo yan sa mga taong nangangailangan. So kung ikaw malakas ang internet mo, hindi mo na kailangan magkaroon ng flash drive. Bakit may flash drive? Ito ay para sa mga estudyante natin na walang gadget. O walang internet. Meron lamang sila na flash drive, at least meron na silang digitized copy. Anytime na magkaroon sila ng pagkakataon, no? O magkaroon ng laptop, ay pwede nilang buksan. O kaya makakapunta sa alinmang lugar na pwede niyang ma-view ang mga digitized copy. Ano po? At least po, ang pinaka-primary objective ay magkakaroon ka ng digitized copy. Pero wag mag-alala, meron din tayong printed. So itong ating approach ay talagang intercorrelated, no? Mabigyan ka na ng digitized, may email ka pa, meron ka pang hard copy or printed copy ng modules. Ngayon ay ma-enroll, malagyan ng groupings, at pagdating ng pasukan, saka natin malalaman kung permanent na ba ang section na yan at learning modalities. Sa mga magulang na ililipat nila ngayon pa lang ang kanilang mga anak, ay wag muna, no? Wag munang maglilipat. Dahil kahit saang learning modality ka, yung 4 learning modalities ay present, no? Applied doon. Malinaw yun ha. For example, nasa online distance learning ka, 45 kayo doon na student. Dumating ang panahon, hindi na kaya ng internet connection mo or data mo or nasira ang gadget mo, hindi ibig sabihin ipo-pull out ka sa group na yon or section na yon at lilipat ka sa modular. Hindi. Nandoon ka pa rin sa section na yan, pero yung approach ng learning delivery modalities ay magbabago lamang. Naka-online ng iba,
ikaw ay napapasok sa asynchronous o kaya ikaw ay nakapasok sa digitized or sa modular distance learning. Pero isang section ka pa din. Dahil hindi pwedeng ilipat-lipat ang 10,000 bata at mag-iba-iba ang advisor per quarter, no? So, equip ang mga teachers natin sa 4 different learning modalities. At yung approach na yan ay ibibigay sa lahat ng learning modalities. Ito po ay concern naman po ng magulang na mayroon pong anak na grade 10. Ang pinoproblem niya po ay yung good moral ng kanyang anak. Paano daw po yun? Kasi kailangan daw po sa senior high school. Alam niyo po, hindi ko alam kung saang paaralan yan, pero ang good moral po ay hindi na essential documents, no? Kahit po walang document, ay pwedeng ma-enroll sa senior high school kahit saang paaralan sa buong bansa, lalo-lalo na sa ating public senior high school. So mga magulang, magiging mapanuri at magiging may kaalaman tungkol sa mga requirements para hindi kayo mahihirapan. Mag-enroll kayo at online naman lahat ang enrollment kahit walang requirements. Card lang po at yung previous copy ng birth certificate nyo para ma-authentic na tama ang spelling ng mga pangalan ng anak nyo. Wala nang iba. No, wala nang iba. Ang good moral ay hindi na requirement sa pagpasok o pag-enroll. Imus National High School nga in-enroll namin kahit walang card, kahit walang document presented. Good moral pa hanapin. So medyo may mali ang information na natanggap natin. Okay? Tungkol naman sa LRA number, may LRA number ng bata mula pa ng kinder hanggang siya ay nagtapos ng elementarya. Kaya wag niyong hanapin sa amin ang LRA number ng anak ninyo at yung number ng aming paaralan ay nasa aming website, no? Ayaw na naming sabihin sapagkat sabi ko nga, magtulungan tayo. Yung maliit na segundo na nakukuha nyo sa amin, marami kaming mapababaya ang trabaho. Mag-search po kayo sa ating internet. Sa magulang naman na 3, 5 ang inyong mga anak at parehas ang level at gusto nyo sa isang grade level lamang, ay titingnan natin, no? Sa ngayon po, irespeto natin ang lalabas ng mga section at wala muna tayong i-accommodate ng mga special request sapagkat 10,000 bata ang isi-section natin at may mga coming pa na mga late enrollees. Alam niyo po, akala ninyo okay na magsama ang lahat ng mga anak nyo sa isang classroom. Pagdating ng araw, sasabihin nyo, nag-aagawa ng mga gadget at sasabihin nyo naman ilipat, no? So wag na nating dagdagan ang pandemic na to sa mga pwede namang maiwasan ng mga problema. Hayaan nyo muna ang section na yan at kami po ang magde-determine kung dapat bang ilipat o hindi ilipat ang mga bata. Okay, so thank you po, Sir Art. So malinaw po yun, kahit po walang good moral, pwede nyo po i-enroll ang inyong mga anak. Kahit na po walang card, pwede. Ayon po sa DepEd, hanggang December po, yung mga documentary requirements na pwedeng i-submit ninyo sa mga eskwelahan ng inyong mga anak. Galing naman po kay Miss Jenny Vilu, nakinig po siyang mabuti at interesado po siya paano raw po siya mabibigyan ng whole weekly plan. Yun po yung sample na binigay kanina ni Ma'am Martin. So yung po ipopost natin naman po sa bawat level, makikipag-ugnayan na lang po tayo sa ating mga advisor. So, si advisor na po ang bahala sa inyo para po ma-provide kayo sa copy. Tapos ito po, sir, ay request po galing po kay Miss Maruha. Maruha po ang nakalagay niyang pangalan. Sabi po niya, hoping po na sana kapag nag-start ng ODL ng mga bata, wag na po sana magpa-assignment or activity na kailangan pang gumastos at maghanap pa para makapagpa-print out. Parang na ang ating mga approach dito ay mga
digitize, no? At yung ating learning talaga ay need not yung magdagdag ng mga bigat at suliranin sa ating mga ano. So noted po yan, ma'am. Ano po? Pero wag po natin hilingin na wala nang gagawin ang mga bata. No? Baka yung mga bata ay na produkto natin ay walang alam at hindi nakakagalaw, hindi makakagawa ng mga task. Ano po? So, yan po ay pili ng mga most essential learning competencies at ay nakakatulong sa ating mga anak. At saka po pag wala pong ginawa ang bata, saan po tayo kukuha ng grade para sa kanila? Kasi kahit po online tayo or modular, meron pa rin po tayong assessment, mga mommy and daddy. So, dos mga activities po na gagawin ng bata, doon po natin i-base yung kanilang magiging assessment. So, kung wala po silang gagawin, paano po namin tayo bibigyan ng grade? Tapos meron din po isang nagtanong dito, actually nag-comment po siya, lalaki daw po siya na ilagay siya sa babae. Paki-comment na lang po yan doon sa inyong group. Katulad po ng present kanina ni Sir Dennis, bawat level po ay may kanya-kanyang group. So kung nagkamali po ng paglalagay sa inyo or ng placement from female to male or from male to female, paki-notify na lang po or pa-comment na lang po doon sa inyong respective groups para po maayos na po ng chairman. Katulad po ng binanggit ni Sir Art kanina, more than 9,000 students po ang enrollees natin. So siguro po nagkamali po sa pag-fill out somewhere at nailagay kayo sa male or sa female. Paki-notify na lang po yung inyong group. Ma'am Monet, may dagdag din ako, no? Yung mga bata na grade 8 tapos nalagay sa grade 9, ay wag nyo kaming sisihin yan. Dahil sa online, kayo namili kung babae ka, kung lalaki ka, kung grade 8 ka o kung grade 9 ka. Kung ikaw ay nag-online, na grade 8 ka na dapat mag-grade 9 at grade 8 ka, ang napili mo ay grade 8. Huwag din mag-hysterical. Yung record ay nasa paaralan, kayang-kaya namin niyang ilipat agad doon sa tamang taon. Kung ikaw naman ay nag-grade 9 at nakita namin na hindi ka qualified for grade 9, ibababa ka namin sa grade 8. So, ganun po yon. At dito naman sa may nagtanong, in case daw na magkaroon ng face-to-face at ang gobyerno ay inaalaw yan, kung pwede daw i-regroup ang mga bata according to their average. So, hindi po, no? Kung ano po ang nailagay na groupings, final groupings or section ng mga bata, if the government and the EITF, no, allowed for face-to-face, limited or regular face-to-face, kung ano yung grouping ng bata, yun po ang kanilang section. Hindi na natin kailangang ilipat-lipat. Ano po? Dahil pag naglipat, wala na tayong magagawa. Puro lipat na ang gagawin ng paaralan sa napakadaming mga nagre-request na magulang. Magulang, hinay-hinay, no, sa mga request kasi nasa pandemic tayo ngayon at ang paaralan po ay talagang eskwelahan ay palakasin ang internet and then sa mga household. Meron din silang in-introduce na learning management system na kung saan doon magkita-kita ang mga mag-aral at mga kaguruan, no, sa kanilang learning management system. So antayin natin yan dahil ilalunch yan within this week or until next week. At ang paglalagay ng mga converged facilities sa lahat ng mga household na mapipili natin. Okay. Meron pa bang mga katanungan dahil sayang ang pagkakataon ng mga magulang na aking nakikita, no? Sa ngayon nasa 788 ang nag-live views at napakadami ang hindi sumabaybay sa ating learning continuity plan at learning delivery modalities. At nangyari niyan, marami na namang katanungan ng ating mga magulang. No? Ito po Sir Art, may kinoment lang po isang magulang para mapapa-haircut kung di sila pwedeng lumabas. Kung di po pwedeng lumabas, huwag niyo pong ipilit. At sinasabi lang naman po, maging maayos po at presentable po yung ating mga bata. Baka nga po haba na ng buhok, hindi pa nagsuklay.
O mahaba na nga yung buhok, nakaharang pa sa mukha. Basta po presentable, kung hindi po pwede ang haircut, huwag niyo pong piliting lumabas kung hindi uubra. Tapos po sir, ito po ang sabi po ng isang magulang, si Di Supangan. Problema po siya kasi nasa probinsya para po sila at hindi nila alam kung kailan sila. Problema po niya yung online class ng kanyang anak. Alam Kung nyo, pa siya i-enroll, kung doon na lang po ba ulit sa campus? Oo, mga magulang, kung nasa ng anak nyo dapat, doon nyo dapat i-enroll. Kasi yung problema na yan, kayo mismo makakasagot. Ang tanong, bakit nyo pa in-enroll dito kung na kayo nasa probinsya at di na kayo makabalik dito? Pwede naman doon kasi may public school din, parehas lang din ang learning delivery modalities. Ngayon, kung online lang ang pag-uusapan, wala namang problema yun dahil mabibigyan siya ng mga kailanganin niyang mga self-learning modules. Pero paano kung dumating ang panahon na mag-subsidize na at man-neutralize na ang ating problema at kailangan ng mga face-to-face follow-up, paano namin kayo masiservisyohan? So ngayon, pagbukas ng klase at hindi pa makabalik ang bata, pwede nang i-enroll or i-transfer kung saan kayo ngayon. At kung kayo makabalik naman sa IMOS, pwede nyo namang ibalik or i-transfer pabalik ang inyong anak dito. Huwag nyo nang gawing problemado ang buhay, no? Na pwede namang simple lang. Okay, so nasa magulang pa rin po yung discretion. Ang DepEd lang po ay susunod lang sa kung ano yung inilalatag ng ating batas. So kung saan po kayo nandun, katulad po ng sinabi sa art, doon nyo na po i-enroll ang inyong mga anak. So, ano pa ba? Ang tinatanong po nila yung listing. So ulitin po namin, hindi pa po kami tapos sa sectioning at listing. Nasa more than 9,000 students po kami. Hinihingi po namin ang inyong paunawa. Hindi po namin magagawang agad-agad ay ma-section ang inyong mga bata. So, lagi lang po tayo mag-scroll at titingnan po natin ating Facebook at website po ng school para lang po ma-update po tayo. Ma'am Monet, meron na akong pakiusap, lalo na sa lahat ng mga viewers natin, na kung maaari ay i-share niyo ang mga informasyon na inyong nalalaman today upang makakatulong kayo, no, sa ating paaralan. At higit sa lahat, kung ma-share nyo to sa inyong mga Facebook account, sa inyong mga wall, paki-share nyo ng paki-share para lahat na wala dito ay mabigyan, no, ng kaalaman para sa darating na August 24 na pasukan. At malaking tulong to sa atin para yung aming focus ay magpo-focus na talaga sa different learning modalities. Yung mga katanungan na pabalik-balik ay nasasagot na sa pamamaraan na kayo mismo, no, ay tumulong at nakikiisa. No? Sana makikita natin sa ating mga magulang at mga mag-aaral na ito ang i-share nyo sa inyong mga group chat, sa inyong wall, at sa lahat ng inyong mga page, no, para makatulong kayo. So isang pakiusap yan, no, mula sa ating pamunuan. Okay, thank you po Sir Art. Katulad nga po ng binanggit din kanina, recorded naman po ito. So pwede niyo po siyang i-playback later para po kung meron kayong hindi nalinawan, i-play it from the beginning till the end. Siguro naman po bago kayo makarating sa dulo, yung mga na-miss out nyo dahil na-late kayo kanina ay mababasa nyo na po. Tapos sir, galing po kay Sarah Bernalte. Paano po yung ibang books na hindi pa po naibabalik? Good question po, mother. Problema po talaga namin ang mga libro. Kung alam niyo pong ang mga libro ay hindi pa naisosole at meron po kayong means para pumunta sa eskwelahan, ulitin ko, meron pong means at pwede kayong pumunta sa eskwelahan, pwede niyo naman pong dalhin sa aming gate 1, ang po aming mga able and willing na mga Polaris na handa kayong tulungan. Ilagay niyo lang po kung ano yung pangalan ng inyong anak, anong section po at sino po yung advisor para po makatulong na rin po para po sa aming pagre-retrieve na aming pong mga libro. So, ang mga questions po naman po nila, sir, ay sa tingin ko po ay nasagot na. Kung wala na pong ibang mga katanungan, meron pa po bang nais sumabot, mga magulang? Sir, and last words po. Unang-una, nagpapasalamat tayo, no? Lalo na sa ating mga resource person, no? Si
Ma'am Marilu Martin, ang Department Head ng Math para sa pag-discuss tungkol sa scheduling classes. No? May lilinawin lang tayo doon sa puntong yon na ang online class ay hindi talaga magtatapos ng 1 hour per subject. No? Depende yan. Pwede lang 20 minutes and the rest of the 40 minutes ay self-paced learning na ng bata. No? Yan po yung na-discuss ni Ma'am Martin. Maraming salamat, Ma'am Martin. And of course, yung ticket ng ating may nasasampulan na tayong mga mag-aaral na akala nila ay sila-sila lang nag-usap, no? Yung pala ay meron na silang sinasabi sa mga pamunuan ng paaralan, no? At ito ay mabigat na kaparusahan in relation to cyber libel law and cyberbullying law, no? So mas mabigat pag ito ay nag-transmit sa mga internet or technology. So ingat po tayo. Yan ay diniscuss ni Maria Elena Lumeda, ang Head Teacher 6 ng Edukasyon sa Pagpapakatao at Officer in Charge ng Music Arts, PE and Health. And of course, napakahalagang bagay na na-discuss din ng ating school health and safety protocols, no? Mas mahigpit pa yan sa namumunuan ng sa Imus National High School, ang ating mga Polaris team, no? Headed by Mr. Elvis Rivera at ang ating Gawad Kalasag winner na si CDRR IMO, School Disaster Risk Reduction Management Focal Person, si Ma'am Di Palma, ano po. At yung kanina kay Sir Dennis, no, napalaking bagay na na-discuss niya ang different government portals at mga apps, no. Huwag kayong mag-alala dahil hangga't maaari wala kayong babayaran sa mga apps presented. Yan po ay hinahanapan ng kaparaanan para hindi mag-purchase o magbabayad ang ating mga Si Dennis Gumbok, palakpakan din natin. No? Maraming salamat. Sa mga magulang na nandito, ay ang aming taos-pusong pasasalamat at naibsan na kahit papano nang iilan ang mga maraming katanungan. Kami din ay nagsisikap sa pasukan sa August 24 na maging ready at ligtas, no, ang ating paaralan. At kung dumating ang punto na isasara ang paaralan at ang lahat ay isuspend, ay nag-aantay lang din kami ng mandate. Sa ngayon po, hindi natin mapipigilan na sa August 24, ang Imus National High School ay nagdedeklara na po na ready na kami sa sulong edukasyon 2020-2021. Lagi niyong tandaan ang Imus National High School, proud Imusinyo disiplinado, a culture of academic excellence and discipline. Bida lahat ang mga mag-aaral dito. Magandang buhay sa ating lahat. Okay, maraming salamat po Sir Art. So, sana po marami po tayong na-pick up buhat po dito sa isinagawa nating orientation. Again, if you have questions, ang eskwelahan po ay laging open para sa inyo. Nandiyan po ang ating FB page, nandiyan po yung ating YouTube, nandiyan po yung ating school page. If you have any questions, please feel free. Willing naman po ang ating mga staff. Kahit po ang ating mga gwardiya ay well-equipped at well-informed po ng mga katanungan at bali po na kayong sagutin. You can address everyone po dito sa ating eskwelahan. So again, maraming salamat po. Ay, may pahabol lang po. Sandali na po, sir. Tinatanong po niya yung ALS. Ang ALS po kasi ay ang division office po ang nagde-decide. So hanggang ngayon po ay hindi pa po namin alam yung details po ng ALS. Naantay po namin ang memorandum na manggagaling sa SDO of Imus City. So again, maraming salamat po sa lahat. This has been your host, Manette, Sir Art. Bye po. Maraming salamat po sa lahat. And thank you for being with us. Good morning. Isang magandang
araw sa ating lahat. Unang-una, nagpasalamat tayo sa DepEd Imus City, headed by our School Division Superintendent, Dr. Rosemary Torres, and Assistant School Division Superintendent, Sir Ivan Brian Indactivo, for choosing Imus National High School as part of the Basic Education Learning Continuity Plan readiness sa ating division office sa Imus City. Imus National High School, after the thorough preparation for the online class piloting, marami tayong mga nadiskubre ng mga gaps, problems on how to address these mga problema nating na experience. Ano po? By putting up the virtual education studios for our online teachers at yung strengthening the internet connectivity. And of course, ang pagkakandak natin ng student profiling for different modalities at ang ating mga teachers' competencies for the home based and school-based online class modalities. So ngayon, sa ating nakikita, may mga naranasan, lalo-lalo na sa internet connection sa ating mga learners. And with that, atin pong nilapit sa ating local government with the help of the SDO at nagkakaroon ngayon ng possible solution. At nagkakaroon ng partnership ang local government and DepEd with Converge and MetroWorks. Pinalalakas ngayon ang ating internet connectivity at meron din silang inintroduce na learning management na kung saan ang ating mga paaralan ay palalakasin ang internet connection at magkakaroon din ng mga household installation ng Converge. At dito po, para mapalakas po ang internet connection ng ating mga mag-aaral. Sa pagbubukas ng ating mga paaralan, katuwang ng City Government of Imus ang ating DepEd. At syempre, hangad namin ang seguridad ng lahat ng mga papasok ng mga mag-aaral at syempre mga guro. Kaya nga, ang plano ng ating City Government ay tulungan ng ating DepEd, lalong-lalo na sa pagpapanatili ng kalinisan at seguridad ng ating mga paaralan. Naglalayan tayong bumili ng mga disinfectant, mga thermal scanners, mga food bag, mga face shields. Ilan lamang po ito sa mga inihahanda po natin para masigurado natin ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral at mga guro. Tuturuan at tutukoy ang mataas na gamit at tumuhin ng isip at kilos mo.
ako pa isang guro na subject. Para sa aking pangkalahatang karanasan dito sa online teaching, masasabi ko na ang paaralan po ay patuloy na gumagawa ng hakbang upang mas mapaganda ang ating internet connectivity. Ganon din para mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang ating kabataan dito sa Ilocos. Hello, good day. My name is Kipara Dalma from Science Department. Specifically, I am teaching grade 10. So from this dry run from Imus National High School, I experienced 3 factors from the students and the teachers. So from the students first, I experienced their cooperation because I saw their eagerness to learn something kahit na meron tayong pandemic today. So dalawa lang kagad yun. Their eagerness and cooperation. Kasi of course, we're not all ready, pero nakita natin yung pagiging totoo nila, cooperation nila para matuloy pa rin yung pag-aaral nila. Walang mag-i-stop. And when it comes to teachers, of course, the flexibility of the teachers. Of course, for all the teachers, hindi lahat kami magaling sa technology, hindi lahat kami sumasabay sa trend. Pero nakita natin yung flexibility ng teachers, lahat natuto sila kung paano nila i-deliver yung kanilang topic. Hi, I am Joanna Joy P. Cabrera from English Department of Imus National High School. So during this 1 week of our pilot testing for virtual classroom, it's good for us because we get to use different gadgets, applications that we can apply during our teaching in online discussion. Magandang araw. Ako si Sarah Jean Rizalon sa Real ng Mathematics Department ng Imus National High School. Nang malaman ko na magkakaroon ng online pilot testing ang ating paaralan, noong una ay nag-aalangan ako dahil hindi ko alam paano ko may dilipat or may tuturo yung lesson natin ng mas epektibo through online. Pero na magsimula na ang pilot testing at nakita ko ang naging feedback ng mga mag-aaral natin, mukhang nakayanan naman at nag-enjoy naman sila sa lesson. Ako po si Arvin M. Montiveros mula sa Araling Panlipunan Department ng Imus National High School. Ngayon pong meron kaming online teaching, masasabi ko po na isang napakahalagang step ito para sa maabot namin ang mga mag-aaral na yung new normal sa panahon ng pandemic. So hindi po may iwasan na meron talaga mga problema na magaganap. Lalong-lalo na po pag nawawala yung connection ng internet at saka kapag ang mga bata ay kailangan magtipid sa kanilang mobile data. Pero sa kabuuan po ng experience na ito, masasabi ko po na matagumpay at maaari po namin ipagmalaki ito sa buong DepEd dahil nagagawa po namin ng maayos ang dapat namin gawin at nakapagtuturo pa rin kami na ipagpapatuloy namin ang edukasyon ng mga mag-aaral sa kabila ng pandemya ating kinakaharap. Kasi sa nakita kong resulta ng online testing na ginanap sa Imus National High School, ay masasabi kong malaki ang pag-asa na may pagpatuloy ang edukasyon dito sa Imus National High School dahil sa mga positibong pagtanggap ng mga magulang. Ang mga unang guro at curriculum chairman ay nakipag-ugnayan sa mga magulang upang humingi ng pahintulot na ang kanilang paghahanda ng ating mga guro. Sila ay pumili ng naaangkop na learning modality system na kung saan iba't ibang mga platforms ang kailangan nilang magamit. Malaking tulong ang kanilang mga na-attenan ng mga webinars ng iba't ibang mga institution. Kasama na rin po ang DepEd webinars na kung saan ipinakita kung paano ang magiging mga setup ng bagong modality na gagamitin ng aming paaralan. Ang edukasyon sa panahon ng new normal sa Imus National ay matutuloy sa kabila ng ating mga nararanasan sa panahon ngayon. Sa Imus National ay laging may paraan at para matugunan ang pangangailangang pangkaisipan ng mga kabataang Imus sa inyong disiplina. Nang malaman namin na ang aming paaralan, ang Imus National High School, ang napiling paaralan para sa regional pilot test ng online class, agad naman kaming nagplano at naganda ng mga facilities at kumuha ng mga teachers na
Kaya naman, naniniwala ako ng Imus National High School ay handa na sa online modality na paraan ng pagtuturo na maintindihan at maunawaan ng ating mga kabataan. Sa naganap na dry run para sa online learning ng Imus National High School, kung saan kabilang ang anak ko sa grade 8, ako ay natutuwa sa hakbang ng paaralan para sa opening ng classes sa August 24. Dahil sa dry run ay naging pamilyar ang mga bata sa platform na gagamitin sa online learning gaya ng Google Meet at Google Classroom. Bilang isang magulang, natutuwa ako kung paanong posibleng pwedeng matuto ang mga bata sa gitna ng pandemya. Gayunpaman, sana ay matugunan ang aking obserbasyon, patulad ng mahabang oras ng screen time ng mga bata. Sana ay mabigyang pansin ang schedule dahil sakop nito ang pananghalian. Muli, ang aking pagbati sa pamunuan ng Imus. Erlinda po. Ma'am Erlinda, Ma'am Lynn. Hello po, Ma'am Lynn. Apa. Hingan po namin sana kayo ng feedback. Kamusta naman po muna si Daneline sa nagaganap na 5 days nito? Ano po, kaya lang minsan yung wifi po talaga mahina. Kaya minsan nadi-disconnect siya katulad nung nakaraang araw. Ano po ba sa inyo? Ano po ba ang gamit? Prepaid po yan o nagpa-monthly kayo? Monthly po, monthly. Okay. Kaya pag wala po, talagang nagba-backup po kami ng ng data talaga. Kasi talagang pinaghahandaan talaga. Opo. Yun lang po, kaya lang ang ano ko sa kanya, yung mata niya. May salamin na po ba siya? Nagsasalamin po ba si Dani? Sa ngayon po, nasira yung salamin niya nung pasukan pa, kaya sabi ko sa kanya, magawa na lang kami. Oo nga po. Ano pa po, Mami, ang feedback niyo po? Katulad po yan, yung iba, nagrereklamo po sa sabi ko nun, di nila kaya na ganyan. Yung iba, walang internet, nagde-data lang. Yung po sa data, isa po sa ginagawa namin, katulad niyan, kapag ka po hindi naman magsasalita yung bata, mas nakaka-save daw po sa data kapag ino-off yung camera. So, kaya ganun po. Opo, parang hindi naman po maganda pag hindi nakikita. Mas maganda po yung nakikita talaga. Correct, ma'am. Importante po, pag nagsasalita na lang, ayun, importante na naka-on yung camera. Opo. Ano pa po, Mami? Yun po. Sa connection, connection, ang problema natin. Opo, sa connection po talaga, problema po talaga. Okay. Meron pa po ba kayong masasuggest para po mas ma-improve namin dito? Katulad po kagabi, anong oras na siya natulog sa dami din ng assignment? Sorry. Okay po. Paplanuhin po namin yan, Mami, yung para hindi magkaroon ng information overload at saka ma-minimize. Sir, ako po, sir. Go, Jewel. Ano po, sir, yung sa akin po kasi kahapon, di ba po, sir, simula po ng class 7 to 1:30. Yes. Tapos pagkatapos po nun, sir, tambak po medyo yung classwork namin. Kaya po buong maghapon po, nakatutok po kami sa cellphone. So yung impact po ay masakit po sa mata, tapos masakit din po sa ulo. Pag ganun. Pag nagsabay-sabay po yung due date, sir, kailangan po siyang tapusin ng isang araw. Tapos tuloy-tuloy po talaga kayo sa cellphone. Nag-iinit din po yung mga gadgets. Okay. Thank you, Jewel. Thank you. Noted, sir. Noted, Jewel. One more. Ako, sir. Go, Aika. Sir, ako naman po, sir, yung sa oras, sir, kasi po, 5 hours, sir, yung laptop, hindi mo po mamalala, sir, bigla na lang po chat. Po, ayun nga po, dead bat, sir, na-drain po, gano'n. Tapos, bawal naman po gamitin ng naka-sir. Okay, so yung haba naman ng oras ang sa'yo, Aika. Okay, thank you, Aika. Okay, noted yan. Okay, so parang nagsasalita si Janelle. Janelle? Sir. Yes, Janelle. Sir.
Yung sa data lang po kasi araw-araw nagpapaload po. So, masyado po magastos. Eh, hindi pa po kami makapagpakabit ng wifi. Ay, okay. Okay. Ay, sana mayaman ako, Janelle. Okay. Pero, magpapray natin yan. Okay. Na sana, may plano na yung internet connectivity for all. So, sana, Janelle, masolusyonan natin yan. Ang mga guro na karaniway sa classroom natin nakikita, umarangkada na rin sa kalsada. Yan ay para personal na maghatid ng module ng mga estudyante. Ang diskarte nilang pang new normal, tinutukan ni Mariz Umali. Sama-sama sa pagsulong ng edukasyon. Sulong edukalidad. Proud, Lusenyo, disiplinado. Tara na!